Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1228-34. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa sandaling maupo si Francis sa 5 kulay na unan, agad niyang naramdaman na ang nakakatakot na alon ng 5 elements intent ay umaalon patungo sa kanya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Francis na ang kanyang kaluluwa ay nasa bingit ng pagbagsak, at ang kanyang mukha ay nagsimulang umikot at ngumisi. Anong meron sa brat? Ang mga kakaibang galaw ni Francis ay natural na nakakuha ng atensyon ng iba. Bilang karagdagan, ang paggalaw ng enerhiya ng intent sa loob ng palasyo ay hindi nangangahulugang maliit. Ngunit maraming tao ang nakatingin lamang kay Francis bago siya pinansin. Hey! Ang unan na iyon ay malamang na sadyang inilaan para sa paglilinang sa lugar na ito. Kung isang ordinaryong tao ang uupo dito, hindi nila matitiis ang napakalaking lakas ng layunin sa palasyong ito. Nanunuya si Quasi-God Felix. Ang normal na cultivation ground ay magkakaroon ng mga espesyal na array para sa pagtitipon ng Yuan Qi. Ang lugar na ito ay walang pagbubukod. Ang mga unan ay tiyak na may kakayahang tipunin ang nakapalibot na banal na kapangyarihan at layunin na enerhiya. Gayunpaman, ang Panginoon ng palasyong ito ay ilang malaswang makapangyarihang pag-iral. Para sa isang quasi-Diyos na umupo sa isa sa mga unan na linangin ay pagpapakamatay. At saka, lahat ng pumunta dito ay mag-iisip ng mga paraan para maghukay ng kayamanan. Napakakaunting mga tao ang nagkaroon ng oras na mag-aksaya sa paglilinang. Anong delikado? Nawalan na ng bisa ang array sa cushion na ito. Ang pagsipsip na iyon na kumukuha ng lahat ng enerhiya sa paligid ay dahil sa sariling kakayahan ng cushion. Si Francis ay pawis na pawis, ang kanyang puso ay tumitibok sa takot. Kung aktibo pa ang cultivation array ng cushion, malamang na nadurog si Francis hanggang sa mamatay ng isang nakakabaliw na pagdagsa ng enerhiya. Sa kabila noon, kailangan pa ring gawin ni Francis ang kanyang makakaya para lang mahawakan ang likas na epekto ng cultivation ng unan na ito. Hindi ni Francis ang intensyon na linangin. Gusto lang niyang malaman kung bakit ang core ng underground array ay malapit sa 3 cushions na ito. Habang ipinapaikot ni Francis ang kanyang divine power upang labanan ang pagdurog ng enerhiya, inilabas niya ang kanyang divine sense upang suriin ang unan. Lumalabas na talagang madali para sa divine sense ni Francis na pumasok sa cushion. Ito ay lubos na nakakagulat kay Francis dahil napakahirap para sa mga divine senses ng quasi-gods at true gods na yuzezay ng alinmang bahagi ng palasyong ito. Kaboom! Ang walang hanggan na baha ng Yuan Qi at enerhiya ng intent ay patuloy na nagtipon sa paligid ni Francis. Sa paglilinang sa labas ng mundo, palaging ginagawa ni Francis ang lahat ng kanyang makakaya upang kainin ang makamundong enerhiya na ito para sa kanyang sariling paggamit, ngunit ngayon, kailangan ni Francis na gawin ang lahat upang labanan ang kapangyarihang ito at makuha ito ng paunti-unti. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Francis na ang kanyang pag-unawa sa 5 elements intent ay tumitibay, at ang kanyang cultivation foundation ay lumakas din. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Francis ang pagtutok sa unan sa ilalim niya kaysa sa paglilinang. Tila mayroong isang bagay sa ilalim ng mga tabla ng kristal sa ilalim ng unan na ito, si Francis ay napaisip. Ang kanyang divine sense ay nakadama ng isang uri ng espesyal na bagay. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, dumating ang isa pang pangkat sa liblib na bulwagan na ito. Parami ng parami ang magsisimulang magpakita sa palasyong ito, na ginagawang mas mahirap na makakuha ng anuman mula sa lugar na ito, mahinang ungol ni Francis. Si Francis ay hindi nakatagpo ng anumang makabuluhang panganib sa pakikipagsapalaran na ito, ngunit hindi rin siya nakatagpo ng anumang malaking kapalaran. Kalimutan mo na. Titingnan ko lang kung ano ang nakatago sa ilalim ng sahig ng palasyong ito. Pagkatapos ng lahat, si Francis lamang ang nakatuklas ng kaina-hinalang puntong ito. Marahil ito ay isang kayamanan. Kung makukuha ito ni Francis nang hindi naaalarma ang sinuman, makontento na siya sa kanyang mga nakuha at aalis. Pagkatapos huminga ng malalim, itinoon ni Francis ang kanyang isip at itinapon ang lahat ng kanyang divine sense sa ibaba. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay si Francis na maabot ang bagay.
Ang bagay ay isang limang kulay na malakristal na globo, na malaki ang pagkakaiba sa mga tuntunin ng pagkakagawa kung ihahambing sa mga kristal na hugis kastanyes na bumubuo sa palasyo. Mukhang hindi ito isang intent crystal. Lalong naguluhan si Francis. Matapos magtagal dito, natutunan ni Francis mula sa pakikinig sa iba na ang mga kristal na iyon na hugis chestnut ay tinatawag na intent crystals. Gayunpaman, kahit na hindi siya sigurado kung ano ang limang kulay na globo na ito, sigurado siya na ito ay isang kayamanan. Bilang karagdagan, natuklasan ni Francis na ang kanyang divine sense ay talagang napakalayo mula sa unan. Sa kabilang banda, ang iba pang mga pader ng palasyo ay hindi natatagusan ng divine senses ng mga ordinaryong quasi-gods at true gods. Nangangahulugan ito na ang lugar na ito ay sadyang iniwang bukas ng Five Elements God Lord. Bakit ganon? Lalong tumindi ang pagkamausisan ni Francis. Naramdaman niya na nahawakan niya ang tunay na kapalaran ng palasyong ito. Unti-unting lumipas ang oras, at parami ng paraming tao ang nagsimulang lumitaw sa malakristal na palasyong ito. Halimbawa, sa liblib na bulwagan kung saan nag-iisa si Francis, 6 na tao ang nakakrossleg sa lupa, na naiintindihan ang mga diskarte at kasanayan sa pakikipaglaban sa mga Mirel. Mayroon ding ilang mga tao na nakasquat sa paligid ng napakalaking katayuan, tila may hinahanap. Yung brat na yon. Agad na napansin ni Harry ng Skywater Yaoray si Francis. Kalimutan mo muna siya. Maghanap ng kayamanan. Ang mga mata ni quasi-god Brent ay kumislap ng malamig na liwanag. Ang bagay tungkol kay Francis ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa mga kayamanan ng lugar na ito. Mabuti pa ang brat na iyon at naglilinang sa unan. Si quasi-god Felix, quasi-god Cora, at ilan pang iba ay nagulat nang makita si Francis na nakaupo pa rin sa cushion. Sa sandaling ito, biglang nayanig ang isip ni Francis sa gulat. Magagamit ko ang aking divine sense at Five Elements intent para pinuhin ang limang kulay na globo na ito. Napatulala si Francis. Ang mga bagay na maaaring pinuhin ay mga normal na banal na sandata o natatanging artifact. Bagamat hindi matukoy ni Francis kung saang klase kabilang ang limang kulay na globo na ito, tiyak na hindi ito ordinaryong bagay. Kung maaari kong pinuhin ito, malamang na maaari ko itong dalhin sa aking interspatial dimension. Iniisip ni Francis. Nag-concentrate si Francis at nagsimulang pinuhin ang globo. Sa simula, ang proseso ay napakabagal, ngunit pagkatapos na pinuhin ang isang bahagi nito, ang bilis ay nagsimulang bumilis. Pagkaraan ng ilang oras, ang lakas ng layunin sa paligid ni Francis ay naging hindi gaanong marahas at nagsimulang maging maamo sa paligid niya, naghihintay na masipsip. Si Francis, ang lahat ng kanyang konsentrasyon ay nakatuon sa pagpino sa limang kulay na globo, ay nabigong mapansin ito. Okay, na-refine ko na ang 40%. Tuwang-tuwa, ipinagpatuloy ni Francis ang pagpino nito. Sa sandaling ito, pumunta si quasi-god Gavin sa unan sa tabi ni Francis at umupo. Boom! Ang biglaang pag-akyat ng enerhiya ng Five Elements intent ay halos mawala ng malay. Gayunpaman, si quasi-god Gavin ang pinakamalakas na kababalaghan ng isang Peak 4-star faction at may malaking reserbang kapangyarihan na dapat gamitin. Mabilis siyang nakabawi. Napakabigat ng cultivation effect. Kaya kung dalhin ang lahat ng 5-element intent ko sa level 2 dito, pag-ungol ni quasi-god Gavin. Sinilip na ng kanyang grupo ang lugar na ito at hindi umaalis na walang dala. Ngayon, nagplano si quasi-god Gavin na linangin ang lugar na ito at isulong ang kanyang intent energy, umaasa na makakuha ng mas mataas na ranggo sa paparating na quasi-god rankang competition. Higit pa rito, sanay na siya sa 5 elements intent, kaya ang lugar na ito ay isang perpektong cultivation ground para sa kanya. Pino ko na ang 50%. Ito ay. Si Francis ay nakagawa ng isang nakagugulat na pagtuklas. Sa sandaling pinino niya ang 50% ng limang kulay na globo, natuklasan niya na magagamit niya ang globo para gumala ang kanyang divine sense sa ilang bahagi ng palasyo upang makita kung ano ang nangyayari doon. Kailangang bigyang diin na ang mga quasi-gods at true gods ay walang kapangyarihang itulak ang kanilang divine sense sa mga dingding ng intent crystal. Ngunit ngayon, ang divine sense ni Francis ay maaaring maglakbay sa palasyo patungo sa ibang mga lugar. Ang limang kulay kaya na globo na ito ay ang ubod ng malakristal na palasyong ito.
Ang isip ni Francis ay tumalon sa isang kahangahangang conclusion. Kung talagang ganito ang kaso, kung gagawin niya itong ganap, magkakaroon siya ng kontrol sa buong palasyo. Ang pag-iisip lamang ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso, at ang kanyang hininga ay naging magulo. Ngunit mabilis na nabawi ni Francis ang kanyang pagiging makatuwiran. Kung iyon ang kaso, ako ay magiging target ng lahat. Wala talaga akong lakas para panatilihin itong malakristal na palasyo. Bahagyang napangiwi si Francis. Ito ay isang napakalaking kapalaran, ngunit hindi isa na talagang nais niyang matanggap. Aayusin ko muna. Kung talagang dumating ito, iiwanan ko na lang ang palasyong ito. Napino na niya ang 50% ng globo. Sa panahong tulad nito, kahit si Francis ay nahirapang bumitaw. At saka, kapag napino niya ang palasyo, hindi na siya mahihirapang humanap ng ibang paraan para makinabang dito. Kung hindi niya kayang panatilihin ang palasyo sa kanyang sarili, maaari niyang ibigay ito sa ibang pangkat at makuha ang kanilang proteksyon. Iyon ay hindi magiging isang masamang pakikitungo sa lahat. Habang patuloy na pinipino ni Francis ang 5 kulay na globo, parami ng parami ang mga eksperto na nagsimulang magtipon sa palasyo. Hindi nagtagal at ang huling unan ay nasakop ng isang ika-4 na ranggo na tunay na Diyos. Anak na may gintong buhok, tumabi ka at tingnan ko ang unan na ito. Si Kwasi Godbrent ng Skywater Yao Race ay lumapit kay Francis at tumayo sa harap niya na may mapanuksong ngiti. Hinanap na ng kanyang grupo ang lugar, ngunit wala silang nakita. Sa bagay, medyo late na sila dumating. Dahil dito, dumating si Brent upang guluhin si Francis. Wala siyang paghihigpit sa pagtitipon ng militar na nagbubuklod sa kanya sa lugar na ito. Kailangan lang niyang maghanap ng random na dahilan para ma-attack niya si Francis. Ilang tao ang tumingin kay Francis na may mga ekspresyon sa mukha. Alam nilang lahat na si Francis ay nagkaroon ng isang makabuluhang away sa Skywater Yao Race. Sabi ko umalis ka na. Hindi mo ba ako narinig? Biglang tumahol si Kwasi Godbrent, at ginamit pa niya ang soul energy para salakayin ang isip ni Francis. Scram! Sa sandaling ito, biglang idinilat ni Francis ang kanyang mga mata at sumigaw ng isang salita. Kasabay nito, ang kaliwang mata ni Francis ay nagsimulang kumuha ng hindi kapani-paniwalang dami ng eye intent. Anong sabi mo? Naging galit ang mukha ni Kwasi Godbrent. Naglakas loob si Francis na sabihin sa kanya na sumigaw. Ang kaliwang mata ni Francis ay sumabog sa liwanag ng Tribulation Lightning. Kakrak! Isang baluktot na apoy ng Tribulation Lightning ang sumabog sa kaluluwa ni Kwasi Godbrent. Nahuli sa pag-iingat, naramdaman ni Kwasi Godbrent ang kanyang kaluluwa na kidlat na nagpakawala ng matinding sakit sa kanyang isipan. Anong nangyayari? Agad na tumutok ang mga tao sa paligid kay Kwasi Godbrent. Malinaw na binubuli ni Brent si Francis ilang sandali lang ang nakalipas, ngunit ngayon, siya ang sumisigaw ng matinis. Maaaring nagkaroon si Francis ng lakas para makapasok sa Kwasi God Rankang, ngunit hindi niya posibleng mapilitan si Kwasi Godbrent sa ganitong estado sa isang galaw lang. Enerhiya ng kidlat ng Tribulation. Nakatuon ang tingin ni Kwasi God Kore sa kaluluwa ni Kwasi Godbrent habang siya ay nagpahayag. Tinatago niya ang lakas niya kanina. Si Kwasi God Felix ay medyo nagulat, ngunit pagkatapos ay nagpakita siya ng isang pahiwatig ng pang-aalipusta. Kahit na itinatago ni Francis ang kanyang lakas, hindi pa rin siya makakatanggap ng kahit isang suntok mula sa kanya. Gaya ng inaasahan, hindi normal ang brat na ito. Sa isang sulok ng liblib na bulwagan, bahagyang iminulat ni True God Dark Thief ang kanyang mga mata bago muling ipinikit. Paano naging ganito? Gulat na tinitigan ni Harry ang eksenang ito. Ang pinakamalakas na henyo ng Skywater Yao Race ang ika-17 Kwasi God na si Brent ay tinalo sa napakalungkot na estado ng isang eye bloodline technique mula kay Francis. Ito ba ang kanyang tunay na lakas? Itinago lang ba ni Francis ang kanyang mga diskarte at kapangyarihan kanina? Ilang sandali pa, naka-recover si Kwasi Godbrent. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng takot habang nakatitig kay Francis, at sa loob ng ilang sandali, natatakot siyang gumanti. Ngunit sa sandaling ito, ang Rank 5 True God mula sa Skywater Yao Race ay lumitaw sa kanyang tabi. Patayin siya. Napaungol si Kwasi Godbrent, na baluktot ang kanyang mukha sa kabangisan.
1229. Ang mga nakapaligid na eksperto ay natulala. Ang quasi-god na si Brent ay labis na natakot sa isang pag-atake ni Francis kaya hindi na siya nang ahas na direktang salakayin siya, sa halip ay humiling sa rank 5 true god ng Skywater Yao race na gawin ito para sa kanya. Nadama ng ilang taong naruroon na ito ay medyo hindi patas. Para sa junior generation na magkaroon ng isang makapangyarihang true god ng mas matandang henerasyon, ayusin ang mga sama ng loob nito, talagang napakawalandian ng Skywater Yao race. Ngunit wala silang relasyon ni Francis, kaya natural na hindi nila sasaktan ang Skywater Yao race para sa kanyang kapakanan. Masyadong mabangis ang brat na iyon. Sa kanyang sulok, tumawa ng masama ang True God Dark Thief. Isang malabong ngiti din ang ginawa ni Quasi-God Felix. Nag-enjoy din siya sa eksenang ito. Ang lakas ng loob na sakta ng isang miyembro ng Skywater Yao race, ayaw mo nang mabuhay, di ba? Pinandilatan ng rank 5 True God of the Skywater Yao race si Francis, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pressure at dignidad. Walang pakialam na tumingin si Francis sa rank 5 True God na ito. Kasalukuyan niyang pinipino ang kaibuturan ng 5 kulay na malakristal na palasyong ito, isang proseso na hindi maaantala. Gayunpaman, napino na ni Francis ang higit sa 50% ng core. Sa sandaling ito, hindi mahirap para sa kanya na gumamit ng bahagi ng enerhiya ng palasyo para harapin itong rank 5 True God. Ngunit kung gagamitin ni Francis ang kapangyarihan ng palasyong ito, ilalantad niya ang lahat. Pagdating ng panahon, mapapalibutan siya at aatakehin ang lahat ng nandito. Kahit gaano pa siya kay-talento, mapapahamak pa rin siya. Ang mga tao ng Skywater Yao race ay tunay na hindi nakakaalam ng kahihiyan. Ang junior ay mas mababa sa iba, kaya't mayroon siyang isang matandang halimaw na nabuhay sa loob ng 10,000 taon na humahantong sa kanyang lugar. Isang matandang boses ang nagmula sa pasukan sa liblib na bulwagan na ito. Agad na sumimangot ang rank 5 True God ng Skywater Yao race. Pagkarinig pa lang ng boses na ito ay ipinaalam na niya kung sino ang dumating. Gusto ng Sky Haze race na isangkot ang sarili sa bagay na ito. Ang rank 5 True God of the Skywater Yao race ay malamig na humirit. Una, ang matandang ito ay hindi makayanan ang pag-uugali ng Skywater Yao race. Pangalawa, ang batang iyon ay isang pinarangalan na panauhin ng aking Sky Haze race. Kung ang Skywater Yao race ay gustong saktan siya, ito ay magiging katulad ng pananakit sa isang miyembro ng Sky Haze race. Paano ako uupo at manood? Ang asul na buhok na matandang babae ng Sky Haze race ay nagpabiye sa rank 5 True God of the Skywater Yao race na hindi makasagot. Sa isang harumph, ang rank 5 True God of the Skywater Yao race ay lumingon at nagsimulang hindi pansinin si Francis. Sa sandaling umalis ang brat na ito sa hanay ng mga tao ng Sky Haze race, papatayin ko siya. Ang rank 5 True God ay nag-message na Quasi-God Brent. Walang ibang nagawa si Brent kundi ang pabayaan si Francis sa ngayon. Maraming salamat. Nakangiting sabi ni Francis. Tumango lang ang babaeng may asul na buhok bilang tugon. Pagkatapos ng lahat, nagpa siya na ang Sky Haze race na i-recruit si Francis. Ang isang maliit na bagay na tulad nito ay wala sa lahat. Ang mga tao ng Sky Haze race ay nagsimulang maghanap sa liblib na bulwagan na ito. Samantala, ipinagpatuloy ni Francis ang pagpino sa kaibuturan ng palasyo. Ito ay. Sa sandaling ito, si Quasi-God Gavin ay sumigaw ng alarma mula sa kanyang unan. Ngayon lang, ipinadala niya ang kanyang divine sense sa pamamagitan ng cushion at may natuklasan siyang misteryosong bagay. Anong uri ng kayamanan ito? Tuwang-tuwa si Quasi-God Gavin. Siya ay nagpaplano upang linangin dito at itaas ang antas ng kanyang mga layunin, hindi inaasahan na makatagpo ng isang bagong kayamanan. Ang Quasi-God na si Gavin ay nagsimulang dahan-daang suriin ang 5 kulay na globo. Posibleng pinuhin ang bagay na ito. Si Quasi-God Gavin ay lubhang nabalisa. Ang mga bagay na maaaring pinuhin ay karaniwang mga banal na sandata o natatanging artifact. Matapos gawin ang pagtuklas na ito, sinimulan ni Quasi-God Gavin na pinuhin ang 5 kulay na globo. Gayunpaman, pagkatapos na pinuhin ang 10%, bigla siyang nakatagpo ng isang malaking sagabal. May iba pang nagpipino nitong 5 kulay na globo.
Namula ang mukha ni Quasi-God Gavin sa gulat. Sa pamamagitan ng kanyang enerhiya na nagpapadalisay sa globo, mahulaan ni Quasi-God Gavin kung sino ang ibang taong nagpino sa 5 kulay na globo. Sa center cushion, napagtanto na ni Francis na may ibang tao na nagpino sa core. Tila ang iba pang 2 unan ay maaari ding makipag-usap sa kaibuturan ng palasyo. Ngunit napino ko na ang 80% ng core habang ang Quasi-God Gavin ay nasa 10% lamang. Bahagyang lumubog ang ekspresyon ni Francis. Nagpasya siyang huwag pansinin ang bahaging pinadalisay ni Quasi-God Gavin at pinuhin ang natitirang hindi pag-aari na 10% sa lalong madaling panahon. Damn! Ang taong ito ay masyadong nauuna sa akin sa kanyang pag-unlad sa pagpino ng globo. Parehong kinakabahan at galit si Quasi-God Gavin. Noong una, wala siyang pakialam nang mapagtanto niya na si Francis ang nagpino ng 5 kulay na globo. Ito ay dahil ang kanyang 5-element intent at soul intent ay malayong mas malakas kaysa kay Francis, kaya mas mabilis niyang napino ang globo. Ngunit habang lumalaban siya gamit ang lakas ni Francis, napagtanto niya na hindi siya kalaban para kay Francis. Boom! Bang! Sa sandaling ito, isang pagsabog ang nagmula sa isang sulok ng bulwagan, at ang lakas ng layunin ng palasyo ay nagsimulang dumagsa. Anong nangyayari? Anong nangyari? Ang pagsabog na ito ay umakit sa lahat sa lugar na ito. Thwish! Ang tanging nakita nila ay isang madilim na liwanag na pumutok sa lupa habang ito ay umalis sa liblib na silid. Iyan ang True God Dark Thief. Talagang may nakuha siyang isang bagay. Isang rank 4 True God ang tumawag sa alarma. Bilang isang kilalang magnanakaw at magnanakaw ng nicho, ang True God Dark Thief ay lubos na pamilyar sa ilang mga pamana, libingan, at lihim na sukat. Ito ang kaso na, kahit na lumitaw ang mga dakilang pamana o mga lihim na dimensyon sa nakaraan, hanggat lumitaw ang True God Dark Thief, siya ay halos palaging makakakuha ng higit. Pagkatapos niya, ang isang malakas na pangkat ay agad na humabol sa pagtugis. Alam ng lahat na ang liblib na bulwagan na ito sa loob ng malakristal na palasyo ay may pinakamataas na pagkakataon na magkaroon ng kayamanan. Gayunpaman, napakatagal nang naghanap ng lahat, ngunit iilan lamang sa makapangyarihang paksayon ang nakakuha ng anuman mula rito, tulad ng paksayon ni Quasi-God Korra, paksayon ni Quasi-God Gavin, at Violet Nighthall. Ang natitira ay halos naghahanap pa rin sa silid o naiintindihan ang mga diskarte at kasanayan sa mga mural. Ngayong tila nakakuha ng malaking kapalaran ang True God Dark Thief, agad nilang inilipat ang target sa kanya. Siyempre, hindi ito pinansin ng mga nakakaunawa sa True God Dark Thief. Ang True God Dark Thief ay isang napakalakas na rank 5 True God. Sa partikular, ang kanyang karunungan sa Shadow Intent ay ginawa siyang halos hindi masubaybayan, at ang kanyang mga diskarte sa pagtakas ay napakalalim. Kahit na ang rank 6 True Gods ay mahihirapang mahuli siya. May 2 pang tao sa liblib na bulwagan na walang pakialam sa True God Dark Thief. Ang 2 iyon ay natural na nagpino ng 5 kulay na globo, sina Francis at Quasi-God Gavin. Sa ngayon, napino na ni Francis ang 70% ng globo. Hindi maganda. Nagawa niyang pinuhin ang natitirang bahagi. Napabuntong hininga si Quasi-God Gavin sa pagkabigla. Ngayon lang niya natuklasan na wala na siyang bahagi ng orb na dapat pinuhin. Kung lalabanan ko siya, siguradong talo ako. Napilitan si Quasi-God Gavin na aminin ang puntong ito. Ito ay parang 9 na miyembro ng 10 miyembrong koponan na sumusunod sa utos ni Francis habang ang Quasi-God Gavin ay mayroon lamang. Kahit anong gawin niya, matatalo pa rin siya. Golden-haired brat, anong uri ng kayamanan ang pinipino mo sa ilalim ng lupa? Iminulat ni Quasi-God Gavin ang kanyang mga mata at biglang sumigaw. Ano? Ang batang lalaking may gininto ang buhok ay nagpino ng isang kayamanan. Gulat na sabi ng isang Quasi-God sa bulwagan. Hindi katakatakang tumanggi siyang iwan ang una na iyon, kahit na noong aatakihin ko na siya. Kaya, lumalabas na nagpino siya ng isang kayamanan. Sabi ng Skywater Yao Races Rank 5 True God, kumikinang ang kanyang mga mata. Kasabay nito, nagpadala ng mensahe si Quasi-God Gavin sa kanyang grupo. Kalimutan ang tungkol sa batang may gininto ang buhok. Gawin mo ang lahat para protektahan ako.
Hanggat inatake ng ibang tao si Francis, hindi may pagpapatuloy ni Francis ang pagpino sa globo. Nagpadala rin ng mensahe si Quasi-God Gavin sa mga eksperto ng Violet Nighthall na humihiling ng kanilang tulong. Pagkatapos ng lahat, ang Violet Nighthall ay isa sa pinakamalakas na paksayon dito. Sa proteksyon ng Violet Nighthall, mas magiging kumpiyansa si Quasi-God Gavin na siya ang mauuna sa pagpino ng 5 kulay na globo. Labas sa daan. Umuungal ang isang rank 4 True God habang pinapaikot niya ang kanyang divine power at sinugod si Francis. Swish! Isang maitim na silver na robe ang biglang lumitaw sa katawan ni Francis, ang mga silver ron ay kumikinang at kumikislap dito. Sa sandaling isuot ni Francis ang space-time robe, lumabas si Winfred at ang Black Destruction Serpent Dragon mula sa dimensyon nito. Naghahanap ng kamatayan. Sa sandaling lumitaw ang Black Destruction Serpent Dragon, nagsimula itong magpalibot sa nakakatakot na Origin Destruction energy nito. Nagsimulang mag-alab ang buong katawan ng Black Destruction Serpent Dragon sa mga apoy ng demonyo, na naglalabas ng presyon na pumipigil sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Itong bloodline energy. Ang mga eksperto na naghahanda pa lang na salakayin si Francis ay biglang natigilan. Lahat sila ay miyembro ng mga sinaunang lahi, ngunit ang kanilang mga sinaunang linya ng dugo ay tila pinigilan at hindi magagamit sa harap ng Black Destruction Serpent Dragon. Kaboom! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagwalas ng mga kuko nito, na natatakpan ng itim at pulang draconic na apoy, sa rank 4 True God. Ang rank 4 True God ay ganap na nahuli sa pag-atake na ito, at siya ay tinamaan ng pag-atake ng Black Destruction Serpent Dragon. Binalot siya ng itim at pulang apoy at nagsimulang sunugin ang lahat. Roar! Itinulak ang bloodline nito sa limitasyon, itinaas ng Black Destruction Serpent Dragon ang ulo nito at umungal. Ang manipis na bloodline na iyon na nagmula sa Destruction Dragon Race ay ganap na pinasigla, at ang itim at pulang apoy ay tumama sa paligid. Sino mang mas mahina kaysa sa isang rank 3 na tunay na Diyos ay pinilit na lumuhad sa lupa, ang kanilang mga katawan ay patuloy na nanginginig. Maaaring ito ang bloodline ng Destruction Dragon Race. Isang rank 5 True God of Violet Nighthall ang gulat na nakatingin sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang Destruction Dragon Race ay isang mapanirang species na nirerango sa nangungunang 10 ng 10,000 ancient races. Bago ang nakakatakot na bloodline ng lahi na ito, nakita nilang imposibleng gamitin ang karamihan sa kapangyarihan ng kanilang sariling mga bloodline. Kung ang Black Destruction Serpent Dragon ay may mas mataas na cultivation, maaari nitong ganap na sugpuin ang kanilang mga bloodline at gawin silang ganap na walang silbi. Paano? Hindi inaasahan ni Quasi-God Gavin na magkakaroon si Francis ng katulong na tulad nito. Bukod dito, ang pinagmulan ng katulong na ito ay masyadong nakakagulat. Ito ay mula sa isang bloodline na nirerango sa nangungunang 10 ng 10,000 ancient races. Sa isang sandali, ganap na nakalimutan ni Quasi-God Gavin ang tungkol sa pagpino sa 5 kulay na globo. Sa sandaling ito, ibinuhos ni Francis ang lahat ng kanyang lakas sa dahan-daang pagpupuwersa na alisin ang kapangyarihan ni Quasi-God Gavin mula sa globo. Hindi. Si Quasi-God Gavin ay sumigaw sa alarma habang tumatalon siya sa kanyang mga paa. Masyadong biglaan ang counter-attack ni Francis, kaya hindi niya kayang lumaban. Bilisan mo at patayin siya. Pinipino ng batang may gintong buhok na ito ang pinakamahalagang kayamanan sa palasyong ito. Agad na umungal si Quasi-God Gavin. Atake! Ang batang ito ay hindi umalis sa una na ito. Anong uri ng kayamanan ang nasa ibaba? Sabi ng isang Quasi-God prodigy, nagniningning ang kanyang mga mata sa kasakiman. Patayin! Napaungol si Quasi-God Felix habang naghahanda siyang umatake. Halos 30 eksperto sa bulwagan ang sumugod kay Francis. At ito ay matapos itaboy ng True God Dark Thief ang isang grupo ng mga eksperto. Kung hindi, mas maraming eksperto ang nagtatarget kay Francis. Ngunit sa ngayon, si Francis ay isang maliit na piraso lamang mula sa ganap na pagtataboy ng enerhiya ni Quasi-God Gavin at ganap na pagpino ang 5 kulay na globo. Wala siyang focus sa ibang bagay. 12:30. 80% ng mga tao sa liblib na bulwagan ay umaatake kay Francis.
Maging ang iba pang mga koponan sa 5 kulay na palasyo ay dumating upang tingnan kung ano ang nangyayari. Kapatid na Hanford. Ang quasi-god na si Janpeng ay nalilito kung ano ang gagawin. Masyadong maraming kalaban ang kinakaharap ni Francis. Kahit na ang isang tulad ng quasi-god na si Janpeng ay medyo natakot. Huwag kumilos ng pabigla-bigla. Ang asul na buhok na matandang babae ng Sky Haze Race ay agad na nagbabala. Ang isang maliit na pangkat na tulad nila ay hindi makakatulong kay Francis at maghuhukay lamang ng kanilang sariling libingan. Kung lumipat sila kasama ng karamihan upang mangagaw ng kayamanan, malaki rin ang posibilidad na umalis sila ng walang dala. Pinili ng ilan sa mga mahihinang koponan ang parehong opsyon gaya ng Sky Haze Race at nanatili sa gilid. Patayin. Halos 30 eksperto na ngayon ang nagdiin sa grupo ng 3 ni Francis, agad-agad na nag-apply ng sobrang pressure kaya nahirapan silang kumilos. Anong gagawin natin? Nag-alala ang Black Destruction Serpent Dragon. Hindi kailanman inaasahan na tatawagan ito ni Francis sa ganitong sitwasyon. Halos 30 quasi-gods at true god ang umaatake, bawat isa sa kanila ay medyo makapangyarihan sa sarili nilang paraan, at mayroon pang ang 5 rank 5 true gods. Kahit na may hindi kapani-paniwalang bloodline ng Black Destruction Serpent Dragon, hindi nito mahahadlangan ang lahat ng tao rito at maaaring mamatay sa pagsubok. Payagan mo ako. Si Winford ay humakbang pasulong. Ang kanyang mga iniisip ay konektado kay Francis, kaya hindi na kailangang pag-usapan ng dalawa ang mga planong kumilos. Swish! Isang napakaitim at masasamang tauhan ang lumitaw sa mga kamay ni Winford na natabunan ng nakamamatay na ambon. Inikot ang Eye of Death para makipag-ugnayan sa Staff of Death Curse, sinaksak ni Winford ang staff sa lupa. Pagpapatalsik sa sumpa ng kamatayan. Ang Eye of Death ni Winford ay kumilos, at isang malawak na eye intent at soul power ang bumangon sa Staff of Death Curse. Kaboom! Ang itim at masasamang ambon ng kamatayan ay nagsimulang tumaas mula sa Staff of Death Curse, na mabilis na kumalat sa paligid. Ang itim na ambon na ito ay naglalaman ng napakalalim na enerhiya ng kamatayan na maaaring magtakda ng lahat sa pagmarcha sa landas patungo sa kamatayan. Ang Staff of Death Curse ay may parehong antas ng kalidad ng space-time robe, at isa rin itong nakakasakit na divine artifact na napakaangkop para kay Winford. Hindi lang nito mapapalaki ang kanyang death intent kundi mapalakas din ang kapangyarihan ng kanyang Eye of Death. Bukod dito, ang mga pag-atake ng Staff of Death Curse ay hinaluan din ng mas malalim na kapangyarihan ng curse. Napakalakas ng enerhiya ng kamatayan. Iyan ang mata ng kamatayan. Agad na nagsimulang tumawag sa alarma ang mga eksperto sa pag-atake. Ang mata ng kamatayan ay isang inapo ng isa sa mas nakakasakit na 8 Great God Eyes. Ang enerhiya ng kamatayan ay isang kapangyarihan na kinatatakutan ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Sa sandaling ito, ginagamit ni Winford ang Eye of Death at ang Staff of Death Curse para ilabas ang ipinagbabawal na sekretong sining ng staff. Ang masama at masasamang kapangyarihan ay nagpang-inag sa takot sa lahat ng nakapaligid na eksperto. Ito. Anong uri ng banal na sandata ito? Isang quasi-god na sumingil ng sobra sa unahan ay agad na tumigil habang siya ay tumili na sumisigaw. Isang sumpa ang nahawa sa kanyang katawan habang kinakain ng kamatayan ang kanyang buhay at nagpapatanda sa kanya. Ang banal na sandata na ito. Maaaring ito ay ang Staff of Death Curse. Nanginginig sa takot ang isang payat na matanda na may nakapulupot na sungay mula sa kanyang ulo. Sa napakaraming quasi-gods at true gods mula sa makapangyarihang mga paksayon na naroroon, hindi maiiwasang makilala ng isa sa kanila ang pinagmula ng mga tauhan sa kamay ni Winford. Ewo! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umungal at nagsimulang punuin ang bulwagan ng pula at itim na draconic na apoy nito. Dahil pareho silang gumamit ng kanilang pinakamalakas na pag-atake, nagawa nilang pigilan ang pagsulong ng mahigit 20 eksperto na nakapaligid sa kanila. Patayin ang lalaking iyon. Ang banal na sandata sa kanyang mga kamay ay hindi bababa sa isang mataas na kalidad na banal na sandata. Noong una, gusto lang ng mga tao na patayin si Francis para makuha ang kayamanan na kanyang dinadalisay.
Hinahangad din nila ngayon ang makapangyarihang banal na sandata na ginamit ni Winford para pigilan silang lahat. Boom! Bang! Nang magtulungan ang Black Destruction Serpent Dragon at Winford, ang kanilang mga pag-atake ay hindi kapani-paniwalang malakas, ngunit nang ang lahat ng kanilang mga kaaway ay nagtulungan, ang mga pag-atake ng duo ay madaling nasira. Bilang karagdagan, ang mga pag-atake ng duo ay lubhang nakakapagod na pinakamataas na pamamaraan na hindi maaaring gamitin ng paulit-ulit. Ice Destruction Palm. Wind Lightning Slash. Matapos malampasan ang mga pag-atake ni Winford at ng Black Destruction Serpent Dragon, ang halos 30 eksperto ay nagsimulang maglunsad ng kanilang sariling mga pag-atake. Talagang mapangahas. Naglakas loob silang subukang mangagaw ng mga kayamanan sa harapan ko. Malamig na tumawa si Quasi-God Felix. Violet Night Illusion Strike. Inilipat ang kanyang banal na kapangyarihan, lumikha siya ng isang violet na figure na umani kay Francis. Maraming sikreto ang batang ito. Isang katulong mula sa nangungunang 10 lahi ng 10,000 ancient races at isang kasamang may Eye of Death at isang Death Divine Weapon. Ang malalim na mga mata ni Quasi-God Gavin ay kumikinang sa matinding pananabik. Heaven Unison Strike. Inilipat ni Quasi-God Gavin ang kanyang 5 elements intent sa isang 5 kulay na palad na dumampi sa grupo ni Francis. Guru. Balisang tumawag ang Black Destruction Serpent Dragon, nanginginig ang buong katawan nito. Hindi na ito makapaglagay ng anumang pagtutol at maaari na lamang ilagay ang pag-asa kay Francis. Isang malamig na nguso si Francis mula sa ibabaw ng unan. Room. Sa nag-iisang singhot na ito, nagsimulang manginig ang buong malakristal na palasyo. Ang napakaraming 5 elements intent sa palasyo ay agad na nagtipon sa paligid ng grupo ni Francis sa isang 5 kulay na ambon ng liwanag. Wala nang pag-aalinlangan si Francis at direktang ginamit ang enerhiya ng palasyo. Si Francis ay kasalukuyang nasa gitna ng pagpino ng core at walang masyadong items yung natitira. Bukod dito, ang kanyang sariling lakas ay masyadong mababa para kontrolin ang lahat ng enerhiyang ito. Kaya, ang ginawa lamang ni Francis ay ang pagkakaroon ng enerhiyang ito sa paligid nila sa isang defensive layer. Boom! Bang! Bumagsak! Isang unos ng pag-atake ang bumaba sa paligid ng grupo ni Francis. Gayunpaman, ang makapal na 5 kulay na ambon ay hamarang sa lahat ng mga pag-ataking ito. Ang enerhiyang ito ng 5 elemento ay masyadong malalim. Sa pamamagitan lamang ng paglutang sa paligid, kahit na hindi aktibong ginagamit para sa pag-atake o pagtatanggol, ito ay bumuo ng isang malakas na hadlang. Maaaring gamitin ng taong ito ang enerhiya ng 5 kulay na malakristal na palasyo. Tiyak na pinipino niya ang kaibuturan ng palasyong ito. Sa tanawing ito, ang mga dalubhasa ay nagsimulang umatake ng higit na baliw, ang kanilang mga mukha ay nagiging pula. Ang malakristal na palasyong ito ay gawa sa hindi mabilang na mga high-level na intent crystals. Ang isang labanan na kinasasangkutan ng halos 30 quasi-gods at true gods ay hindi makapinsala kahit isang piraso ng palasyo. Bukod dito, ang palasyo ay puno rin ng maraming mahahalagang kayamanan at makapangyarihang mga pamamaraan. Ang halaga ng palasyong ito ay sapat na para magalit ang sinuman. Kahit isang 5 star na paksayon ay magnanasa. Hanggat mapino ng isa ang core, matatanggap nila ang lahat ng ito. Pinapino ng brat na ito ang core ng palasyo. Ang mga mata ni Quasi-God Felix ay nanlamig at pagkatapos ay nabaliw. Nakatagpo siya ng napakalaking kapalaran, ngunit sayang. Si Quasi-God na si Cora ay namangha, ngunit pagkatapos ay umiling siya. Ang pangkat na kinabibilangan niya ay natural na gusto ang core sa palasyong ito. Sa kanyang pananaw, hindi mapanatili ni Francis ang bagay na ito at maaaring pagbayaran pa niya ang kanyang buhay para dito. Patayin! Pigilan mo siya! Nagsimulang gumalaw ang lahat ng tunay na Diyos at quasi-Diyos sa bulwagan, at parami ng parami ang mga eksperto at mga pangkat na dumarating sa liblib na bulwagan na ito. Ang grupo ng 3 ni Francis ay napapaligiran na ngayon ng mahigit 60 tao, lahat sila ay mga elite prodigy at malalakas na paksayon na nakibahagi sa gulong martial gathering. Boom! Bang! Bumagsak!
Ginamit ng lahat ng mga eksperto ang kanilang pinakamalakas na pag-atake upang salakayin ang 5 kulay na ambon. Hanggat maaari nating ikalat ang layer ng enerhiya na ito, tapos na sila. Malakas na tumawag si Quasi-God Felix. Atake! Hindi natin maaaring hayaan siyang pinuhin ang core ng palasyo. Sigaw ng isang Quasi-God na kababalaghan. Kaboom! Walang katapusang pag-atake ang bumagsak sa 5 kulay na ambon. Ang bawat pag-ikot ng pag-atake ay magiging sanhi ng 5 kulay na ambon na lumaki ng kaunti medyo humina. Si Francis at ang kanyang 2 katulong ay ibinunyag sa mga eksperto. Lahat, ito ng iyong mga pag-atake sa lalaking may gintong buhok na iyon. Si Quasi-God Felix ay nagbigay ng masamang ngiti habang nakatitig kay Francis. Tama. Kailangan lang nating sirain ang 5 kulay na ambon sa harap ng brat na iyon. Ang ibang mga eksperto ay mabilis na sumang-ayon sa panukala ni Quasi-God Felix. Kaboom! Samantala, ang Quasi-God Felix ay nag-activate ng kanyang bloodline power, at ang kanyang katawan ay unti-unting nagbago sa isang dark violet na espiritual na katawan. Violet Night Illusion Strike. Ang Quasi-God Felix ay nagpakawala ng ilang ilusyon ng violet na kidlat na bumaril patungo sa 5 kulay na ambon sa harap ni Francis. Free wash! Free wash! Free wash! Ang bawat isa sa mga violet na ilusyon ay tumama sa parehong lugar sa ambon. Ang mga pag-atake ng iba pang mga eksperto ay dumaong sa parehong lugar din. Ang ambon sa harap ni Francis ay paunti-unting payat, at ang kanyang mukha ay lalong naging kakaiba. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng 5 kulay na ambon sa isang maliit na lugar sa harap ni Francis ay ganap na naglaho. Okay. Ang rank 5 True God of Violet Nighthall ay sumigaw habang siya ay nagpaputok ng palad sa puwang na iyon sa ambon. Boom! Ang napakalaking violet na palad ay lumipad sa puwang at kay Francis. Lahat ng iba pang umaatake ay nagalak sa tanawing ito. Ngunit biglang, lumitaw ang isang misteryosong spatial blur sa katawan ni Francis. Ang kapangyarihan ng pag-atake ng rank 5 True God na iyon ay tila dinala sa ibang dimensyon, at nagsimula itong humina. Sa huli, isang malabong larawan ng palad ang dumapo sa katawan ni Francis at hindi man lang gumawa ng kahit isang ripple. Ito. Anong nangyayari? Napatulala ang lahat ng umaatake. Yung robe na suot niya, pwede bang? Yung space-time robe. Bumaba ang ekspresyon ng rank 5 True God. Sa sandaling isuot ni Francis ang robe, ang tunay na Diyos na ito ay nagtaka kung ito ba ang space-time robe. Ngunit pagkatapos ay naalala niya na si Francis ay isa lamang Quasi-God na walang suporta ng anumang paksayon. Paano siya magkakaroon ng space-time robe? Bilang karagdagan, si Francis ay hindi gumamit ng anumang kakayahan ng space-time robe, kaya naniwala siya na ang robe na suot ni Francis ay imitasyon lamang ng space-time robe. Ngayon lang niya naintindihan na ito na siguro ang totoong nangyari. Ang daming sikreto ng batang ito. Hindi kapani-pani walang madilim ang mukha ni Quasi-God Felix. Nakita niya ang kanyang sarili na medyo nagsisisi sa katotohanang hindi niya pinatay si Francis sa sandaling lumitaw siya sa 5 kulay na palasyong ito. Ang batang ito ay isang treasury. Hindi namin siya maaaring palayain. Ang mga nakapaligid na eksperto ay lalo pang na-provoke ng space-time robe ni Francis, at ang kanilang mga pag-atake ay lalong nabaliw. Boom! Bang! Halos lahat ng ambon sa harap ni Francis ay nawala. Kahit na ang space-time robe ay hindi mapigilan ang pag-atake ng napakaraming tao. Napahamak si Francis. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumayo si Francis. Buzz! Bees! Sa sandaling ito, isang bola ng 5 kulay na liwanag na kasing laki ng kamao ng isang sanggol, na nagniningning na may 5 kulay na ambon, ang lumutang palabas mula sa ilalim ng lupa at lumapag sa harap ni Francis. 12:31. Hinawakan ni Francis ang 5 kulay na globo sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay ang buong palasyo ay nasa ilalim ng kanyang kontrol, at ang kanyang isip ay malayang gumala sa anumang bahagi ng palasyong naisin nito. Katulad nito, ang malawak na layunin ng palasyo ay magagamit para lumipat si Francis. Gayunpaman, ang cultivation ni Francis ay napakababa pa rin upang aktwal na gamitin ang enerhiya na ito.
Whoosh! Whoosh! Sa harap ng maraming eksperto, muling tinawag ni Francis ang layunin ng palasyo na tumutok sa paligid niya. Boom! Bang! Bumagsak! Ang lahat ng mga pag-atake ay naharang ng 5 kulay na ambon sa paligid ni Francis. Hindi maganda. Nagtagumpay siya sa pagpino sa kaibuturan ng palasyo. Ang malinaw na mga mata ni quasi-god na si Cora ay napuno ng pagkabigla nang siya ay nagsimulang tumakas. Ngayong napino na ni Francis ang malakristal na palasyo, maaari niyang ilipat ang enerhiya ng lugar na ito. Kahit na hindi niya talaga magagamit ito, hindi siya magiging madaling pakitunguhan. Bilisan mo at tumakbo, quasi-god Felix. Pino ng batang ito ang core ng palasyo, kaya walang sino man sa loob ng palasyo ang makakaharap sa kanya ngayon. Agad na sinabi ng rank 5 True God of Violet Nighthall kay quasi-god Felix. Kahit na pinino pa ni Francis ang palasyong ito, hindi niya ito mapapanatili sa huli. Ang balita tungkol sa lihim na sukat na ito ay nagsimula ng mabilis na kumalat sa sandaling ito ay lumitaw, at ang iba't ibang makapangyarihang paksayon ay nagpadala na ng kanilang mga eksperto. Ano? Paano iyon? Lumibot ang mukha ni quasi-god Felix sa gulat. Sa huli, nagtagumpay si Francis sa pagpino sa core ng palasyo. Ito ay nagparamdam sa kanya ng isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng pagkatalo. Tumakbo. Habang nagsimulang umatras ang mga pangunahing paksayon, ang mga pangkat na kabilang sa iba pang paksayon ay nagsimulang maging hindi mapakali. Ngunit pagkatapos ng ilang saglit na pag-iisip, naunawaan na nila ang dahilan. Hindi man lang nila nagawang sugatan si Francis noon, kaya ngayong nagtagumpay na si Francis sa pagpino sa palasyo, mas wala silang magawa laban sa kanya. Sa halip, oras na para magsimula silang mag-alala tungkol sa kanilang sariling kaligtasan. Swoosh! Swoosh! Ang lahat ng mga eksperto sa liblib na bulwagan ay agad na nagsimulang tumakas. Sa isang iglap, si Francis at ang kanyang 2 katulong ang tanging naiwan sa liblib na bulwagan. Siyempre, ang 5 kulay na malakristal na palasyong ito ay medyo malaki, kaya marami pa ring ibang team na naghahanap sa ibang mga silid at bulwagan. Gayunpaman, nang mapansin nila na ang mga pangkat na kabilang sa mga pangunahing paksayon ay mabilis na umaatres, naramdaman nilang may nangyaring mali. Kayong lahat ay dapat manatili. Hindi kumilos si Francis para habulin, sa halip ay nagbigay ng mahinang ngiti. Ang kanyang isip ay dumaloy sa 5 kulay na globo, na nagbigay sa kanya ng agarang kontrol sa buong palasyo. Bees. Pinaandar ni Francis ang defensive system ng palasyo. Damn! Kapag dumating na ang mga eksperto ng Violet Nighthall, papapatayin ko ang brat na iyon sa pagkamatay ng 1,000 hiwa. Nagmura si quasi-god Felix habang naghahanda siyang umalis. Biglang sumara ang pinto sa harapan niya ng maiklang. Kasabay nito, ang lahat ng iba pang pasukan ng malakristal na palasyo ay nagsara rin. Ang buong palasyo ay selyado na. Nakahinga ng maluwag ang ilan sa mga eksperto na nakatakas. Anong balak niyang gawin? Matapos umatras ng ilang ang quasi-god na si Cora ay lumingon at tinitigan ang 5 kulay na palasyo, ang kanyang isip ay nasa kaguluhan. Maliban sa kanya, na maayos na nakatakas, ang iba sa nangungunang 20 prodigy ng quasi-god rankang na dumalo sa martial gathering ay lahat ay nakakulong sa loob ng palasyo. Marami ring mga kahanga-hanga at miyembro ng maraming malalaking paksayon na nakakulong sa loob. Naniniwala ang batang iyon na hindi na siya magagapi pagkatapos pinuhin ang palasyo. Nakulong pa siya sa mga tao ng Violet Nighthall. Isang rank 4 True God na katabi ni Cora ang Ninitian. Ang Violet Nighthall ay isa sa 3 5-star na paksayon ng gulong zone, at ang quasi-god Felix ang kanilang numero 1 henyo. Wala sa iba pang mga paksayon na maayos na nakarating sa 5 kulay na palasyong ito ay mga menor de edad na paksayon din. Mapapahamak ang batang iyon maliban kung mananatili siyang nagtatago sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa malapit, isang quasi-god na halos hindi na makatakas ay nagsalita na may malamig na singgal. Swoosh! Swoosh! Samantala, parami ng parami ang mga taong dumarating sa gitna ng napakalaking palasyo na itinayo sa paligid ng malakristal na 5 kulay na palasyo. Anong nangyayari dito?
Ang ilan sa mga koponan ay nagulat na nakatingin sa ganap na selyadong limang kulay na palasyo sa harapan nila. Sa sandaling ito, naramdaman nilang lahat ang isang napakalakas na enerhiya na tumataas mula sa malapit. Boom! Biglang bumaba ang isang mukha ng kabayong elder na nakasuot ng asul at violet na damit. Ang hangin ay biglang nabalot ng isang layer ng madilim na asul na liwanag na parang ang buong mundo ay nagsisilbing foil sa elder na ito. Agad na naramdaman ng mga nakapaligid na eksperto ang panginginig ng kanilang mga puso, at ang kanilang paghinga ay napunit. Iyan ang sinaunang Diyos ng Stellar Tower. Isang dalubhasa sa tunay na Diyos ang sumigaw sa alarma. Ang 5-star mountain ay nasa teritoryo ng Stellar Tower, kaya nang lumitaw ang maliit na lihim na dimensyon na ito, ang Stellar Tower ang unang nakaalam. Ngayon, dumating na sa wakas ang Ancient God expert ng Stellar Tower. Ang mukha ng kabayong elder na ito ay tumitig sa limang kulay malakristal na palasyo na may kumikinang na mga mata, at ang kanyang paghinga ay naging mas mabilis. Ang buong palasyo ay gawa sa napakataas na antas ng intent crystals, at hindi nito isinasaalang-alang ang mga kayamanan na maaaring taglayin mismo ng palasyo. Kapag nakuha na ng Stellar Tower ang malakristal na palasyong ito, hindi na ito mangangailangan ng 1,000 taon para maging isa sa iilang Peak 4-star faction ng Gulong Zone. Ngunit alam din ng elder na ito na mukhang kabayo na, kahit na matuklasan ang lihim na sukat na ito sa teritoryo ng Stellar Tower, napakahirap para sa Stellar Tower na panatilihin ito. Ang 5th Elder, isang batang may gininto ang buhok ay nagawang pinuhin ang limang kulay na malakristal na palasyong ito. Kasalukuyan niyang tinataka ng palasyo at ikinulong pa ang mga tao ng Stellar Tower sa loob. Ulat ng isang pangkat na sakop ng Stellar Tower sa nanginginig na boses sa elder. Malamig na umiling ang mukha ng kabayong matanda. Pakiramdam ng lahat na naruroon ay parang kinilig ang mundo ng dahil sa nakakatakot na pressure na nagdulot ng pagkulo ng kanilang dugo at panginginig ang kanilang mga kaluluwa. Junior, masunurin lumabas. Kung ibibigay mo ang palasyo, masisiguro ng Stellar Tower ang buhay mo. Sumigaw ang nakatatandang mukha ng kabayo na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha, isang napakalaking alon ng tunog na umaalingaw-ngaw patungo sa palasyo. Mahigit 100 tao ang ikinulong ni Francis sa loob ng malakristal na palasyo. Golden-haired brat, ikinulong mo kami dito, ngunit hindi ka nang ahas na patayin kami. Parami ng parami ang mga eksperto na darating dito, kabilang ang rank 7 Ancient Gods. Pinapayuhan kita na palayain mo kami. Ang kayamanan na ito ay hindi isang bagay na maaari mong itago. Ang mga taong nakakulong sa malakristal na palasyo ni Francis ay nagsimulang magsalita, silang lahat ay hinuhulaan na si Francis ay hindi maglalakas loob na gumawa ng anuman sa kanila. Brother Hanford, dapat mo na lang ibigay ang kayamanang ito sa ilang malalaking pangkat kapalit ng proteksyon. Ang mainit na patatas na tulad nito ay hindi ka nais-nais. Nagmamadaling nag-message si Quasi-God Janfeng kay Francis. Ang Sky Haze Race ay masyadong malayo sa lugar na ito at hindi maprotektahan si Francis. Sa sandaling ito, isang sinaunang Diyos ang dumating na sa labas. Parami ng parami ang susunod na mga eksperto, at si Francis ay hindi maaaring manatili sa lugar na ito magpakailanman. Kung hindi kayang harapin ng sinaunang Diyos ang palasyong ito, darating ang araw kung saan ang Diyos na Panginoon ng Violet Night Hall ay personal na bababa sa lugar na ito. Kapag dumating ang oras na iyon, kahit na ibigay ni Francis ang palasyo, mahihirapan siyang panatilihin ang kanyang buhay. Swish! Sa pag-flutter ng kanyang silver robe, inalala ni Francis si Winfred at ang Black Destruction Serpent Dragon sa Spacetime Robe Dimension. Pagkatapos ay pinili ni Francis na dumaan sa isa sa malalaking pintuan ng palasyo at lumitaw sa labas ng mundo. Lumabas na siya. Siya ang nagpapino sa palasyo. Sa sandaling lumipad si Francis palabas ng limang kulay na palasyo, naakit niya ang atensyon ng lahat ng naruroon. Hindi ko akalain na mahahanap ng batang ito ang ubod ng palasyo at mapapadalisay pa ito. Ang True God Dark Thief ay bumulong sa gulat mula sa kanyang pinagtataguan sa isang sulok. Ibigay mo. Ang mukha ng kabayong elder ng Stellar Tower ay tumitig kay Francis na may marangal at solemn na ekspresyon.
Sa kanyang pananaw, nagpakita si Francis sa sandaling ito dahil plano niyang ibigay ang palasyo at humingi ng proteksyon sa Stellar Tower. Sinaunang Diyos. Tumingin si Francis sa mukha ng kabayo na elder, medyo seryoso ang ekspresyon nito. Ang unang pagkakataon na nakatagpo ni Francis ang isang sinaunang Diyos ay nasa loob ng sinaunang Dream Realm. Sa oras na iyon, ang Red Flame Kilin ay napakalayo, kaya hindi maingat na maramdaman ni Francis ang lakas nito. Ngunit ngayon, ang sinaunang Diyos ng Stellar Tower na ito, sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa kanyang harapan, kahit na sinasadyang pigilan ang kanyang aura, ay nagparamdam kay Francis ng hindi mapaglabanan na pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Swish! Isang 5 kulay na globo ng liwanag ang lumitaw sa kamay ni Francis. Mabuti! Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng kabayong matanda. Siya ay lubos na nasisiyahan sa pagsunod ni Francis. Pagdating ng oras, mapangalagaan ng Stellar Tower ang buhay ni Francis hanggat walang katawa-tawang makapangyarihang paksayon ang tumatarget sa kanya. Bagamat imposibleng mapanatili ng Stellar Tower ang 5 kulay na malakristal na palasyong ito, sa panahong ang Stellar Tower ay nagmamay-ari ng palasyo, gagawin nito ang lahat upang makakuha ng mas maraming benepisyo mula rito hanggat maaari. Biglang nagsimulang lumiwanag ang globo ng liwanag sa kamay ni Francis na may 5 kulay na halo. Sa pamamagitan nito, nagsimulang lumutang ang mga figure mula sa palasyo. Mayroong 30 ilang mga tao sa grupong ito, ang mga tao ng Sky Haze Race sa kanila. Anong ginagawa ng batang ito? Ang ilang mga kalapit na eksperto ay medyo nalilito dahil dito. Kung gusto ni Francis na palayain ang kanyang mga bihag, hindi ba dapat ay pinalaya na niya silang lahat? Bakit 30-some lang ang mga tao? Hindi mo ako inatake kanina, kaya pananatilihin kitang buhay, bahagyang sinabi ni Francis. Boom! Sa mga salitang ito, ang 5 kulay na palasyo ay biglang hinaila ang sarili mula sa lupa. Ang lahat ng 5-element intent sa paligid ay nagsimulang umikot at umakyat, kaya imposibleng malinaw na makita kung ano ang nangyayari. Lumipad sa langit ang 5 kulay na palasyo at nagsimulang umikot, unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyang nakapasok sa 5 kulay na globo. Junior, wala ka bang balak ibigay? Ang mukha ng kabayong elder ay malinaw na hindi nasisiyahan sa mga salita at kilos ni Francis. Isang hindi nakikita at napakalaking kapangyarihan ang agad na nagsimulang bumaba kay Francis. Hindi ko ibibigay ang bagay na ito. Hinawakan ni Francis ang globo ng liwanag at gumawa ng ilang hakbang pasulong. Bahagyang umiling si Quasi God Janfeng. Ano pa ang magagawa ni Francis bukod sa ibigay ito? Marami sa mga naruroon ang hindi napigilang tumawa. Masyadong tanga si Francis. Kahit na nag-iisa siya, naglakas loob pa rin siyang subukang angkinan ang kayamanang ito bilang kanya. Ikaw ang may gusto nito. Lumipat ang mukha ng kabayong matanda habang naghahanda sa pag-atake. Sa isang iglap, ang kalawakan ay nagsimulang dumagundong at boom. Bumaba ang isang pressure na maaaring dumurog sa lahat, na nagiging sanhi ng hindi sinasadyang panginginig ng lahat. Lahat ng taong mas mahina kaysa sa isang ranggo na ikatlong tunay na Diyos ay naging walang kakayahang kumilos. Biglang lumitaw ang isang nakasisilaw na 5 kulay na liwanag sa ilalim ng mga paa ni Francis. Ang hindi mabilang na mga inscription ng array ay nagsimulang kumalat at magkakaugnay, sa kalaunan ay bumubuo ng isang napakalaking hanay. Iyon ay hindi maganda. Agad na napangiti ang mukha ng kabayong matanda. Ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon kay Francis at sa 5 kulay na palasyo, kaya nang ang 5 kulay na palasyo ay nawala sa globo, hindi niya napansin na mayroong isang hanay sa lugar na inookupahan ng palasyo. Boom! Bang! Isang napakalaking pressure na kasama ng napakalaking divine power ang dumagundong patungo kay Francis. Ang mukha ng kabayong elder ay gustong pigilan ang teleportation array na ito na mag-activate, ngunit ang kanyang pag-atake ay napigilan sa sandaling ito ay bumangga sa 5 kulay na liwanag. Bees. His. Sa isang pagsabog ng matinding spatial ripples, nawala si Francis sa dimensyong ito. Nakatulala ang lahat habang nakatingin sa kinatatayuan ni Francis. Ilang sandali lang ang nakalipas, ngunit ang eksperto sa Ancient God ng Stellar Tower ay may ekspresyon na kasing lamig ng yelo.
Walang nag-aakala na ang palasyong ito ay magkakaroon ng teleportation array sa ilalim nito. At ginamit ito ni Francis para mag-teleport palayo sa 5 kulay na palasyo. Gusto kong makita kung saan ka makakatakbo. Galit na ngumuso ang mukha ng kabayong matanda nang mawala ang kanyang katawan. Kahit na ginamit ni Francis ang teleportation array para makatakas sa lugar na ito, imposibleng umalis siya sa gulong zone. 12:32. Kahit na sa isang sitwasyon kung saan naroon ang isang sinaunang Diyos, nagawa pa rin ni Francis na makatakas, at walang nakakaalam kung saan siya dinala sa teleport. Ngunit maaaring makatiyak na hindi umalis si Francis sa gulong zone. Kahit na ang pinakamalayong hanay ng teleportation ng gulong zone ay hindi maaaring direktang mag-teleport ng isa mula sa lugar na ito patungo sa isang lugar sa labas ng gulong zone. Tara na! Ang quasi-god na si Korra ay nasa medyo komplikadong mood. Ang lalaking tumingin sa kanya sa Sea Pearl Tower at nagbigay ng mahinang buntong hininga at iling ang kanyang ulo ay nagpakita ng kahangahangang pagpapakita sa gulong martial gathering na tinalo ang lahat ng kanyang mga challenger. Nang maglaon sa lihim na dimensyon, natalo niya ang quasi-god na si Brent, pinino ang core ng 5 kulay na palasyo, at ligtas na nakatakas sa harap ng isang sinaunang Diyos. Bilang karagdagan, ipinakulong ni Francis ang 70 hanggang 80 eksperto, kabilang ang quasi-god Felix ng Violet Night Hall, ang ika-12 ranggo na quasi-god Gavin, at maraming quasi-gods at true gods ng makapangyarihang mga paksayon. Masasabing si Francis ang gumawa ng buong gulong zone na lumindol. Hindi magtatagal bago nabaligtad ang buong gulong zone sa paghahanap kay Francis. Napahamak ang batang iyon. Ilang tao ang naglabas ng mga salitang ito bago umalis. Kahit na kinuha ni Francis ang malakristal na palasyo, mayroon pa ring higit pang mga intent crystal at mga kayamanan na makukuha sa ibang lugar sa lihim na dimensyong ito. Sana makaalis si Brother Hanford sa gulong zone sa lalong madaling panahon. Medyo nag-aalala si quasi-god Janfeng. Pagkatapos ng lahat, ang mga aksyon ni Francis ay masyadong nakakagulat. Naglakas loob pa siyang ikulong ang mga henyo ng 5-star factions. Ang mga kakayahan ng isang 5-star na paksayon ay maaaring gumawa ng lahat ng gulong zone na lindol. Bukod doon, ikinulong din ni Francis ang mga miyembro ng 12-dosenang paksayon na may iba't ibang laki. Let's go! Kahit ang Sky Haze Race ay walang magagawa tungkol sa bagay na ito. Napabuntong hininga ang matandang babae mula sa Sky Haze Race. Sa wakas ay nakahanap na sila ng isang magandang punla, ngunit ang punla na ito ay nawala at lumikha ng isang napakalaking sakuna. Ang Sky Haze Race ay hindi nakakatulong kahit na gusto nito. Pagkatapos, ang mga taong nagtipon dito ay ganap na nagkalat. Isang array outline ang lumitaw, at 5 kulay na ilaw ang kumikislap habang dahan-daang nagpakita ang katawan ni Francis. Whoosh! Whoosh! Pagkatapos ng isang beses na paggamit, ang array inscription sa ilalim ng mga paa ni Francis ay ganap na naglaho. Madilim ang paligid ni Francis, at walang iba kundi mga bato at dumi sa malapit. Nasa ilalim ako ng lupa. Sa isang sweep ng divine sense ni Francis, kinumpirma niya ang kanyang kinaroroonan. Kasabay nito, natuklasan din niya na mayroong isang substandard na God Crystal Vein sa malapit. Parang ang 5 Elements God Lord ay sobrang maingat, napabuntong hininga si Francis dahil sa pagtataka. Habang pinipino ang core ng palasyo, dahan-daang naiintindihan ni Francis ang kalikasan ng hanay sa ilalim ng palasyo. Sa sandaling ganap niyang pinino ang core, naunawaan ni Francis ang paggamit ng array. Kung hindi niya alam ang tungkol sa teleportation array na ito, hindi itatago ni Francis ang mga taong iyon na nakakulong sa loob ng 5 kulay na palasyo. Malamang na ibinigay na lang niya ang pinong ubod ng palasyo sa sinaunang Diyos ng Stellar Tower. Malamang na inihanda ng 5 Elements God Lord ang array na iyon para sa isang tulad ko, ungol ni Francis. Sa pamamagitan ng isang teleportation array sa ilalim ng cultivation ground, ang isa ay maaaring mag-teleport palayo kahit na ang kanyang mga kaaway ay naruroon. Bukod dito, ang kabilang dulo ng teleportation array ay itinayo sa ibabaw ng isang God Crystal Vein, na tinitiyak na ang array ay maaaring maayos na maisaaktibo anuman ang mangyari. Swish!
Ginamit ni Francis ang Earth Escape para maghukay sa lupa. Lumitaw siya sa isang malago at mahalumigmig na kagubatan. Ito ay isang walang hangganang dagat ng berde kung saan ang mga sinaunang puno ay pumailan lang sa kalangitan. Marami ring panganib na nakatago sa loob. Paminsan-minsan, ang isang tao ay maaaring makakita ng ilang mga lumilipad na anino sa mga ulap sa itaas. Si Francis ay dumiretso sa mga ulap, kaagad na nagpadala ng isang kawan ng mga ibong yaw na nagkalat sa gulat. Matapos itulak ang paningin ng kanyang kaliwang mata sa pinakamataas, nakakakita si Francis ng higit sa 10,000 li. Matapos pagmasdan ang kanyang paligid sa napakatagal na panahon, nakumpirma ni Francis ang kanyang posisyon. Kahanga-hanga. Ang teleportation array na ito ay nagligtas sa akin ng isang buong taon ng paglalakbay. Masayang sabi ni Francis. Na-teleport si Francis sa direksyon ng Zilling Zone, at napakalaki ng distansyang natakpan, na dinadala siya sa isang Peak 4-star faction. Siyempre, alam lang niya kung nasaan siya dahil sa mapa na ibinigay sa kanya ni Quasi-God Janfeng. Swish! Isang 5 kulay na globo ang lumitaw sa mga kamay ni Francis, isang 5 kulay na palasyo sa loob nito. Ang isip ni Francis ay konektado sa palasyong ito. Kahit na hindi nakapasok, nararamdaman niya ang walang katapusang alon ng enerhiya at galit na galit mula sa loob. Damn it! Anong nangyayari sa labas? Umalis ang batang iyon na may gininto ang buhok at hindi na bumalik. Plano ba niyang panatilihin tayong makulong dito magpakailanman? Ang halos 80 tao ay nagtipon-tipon at nakatuon ang kanilang mga pag-atake sa isa sa mga tarangkahan ng palasyo. Gayunpaman, ang 5 kulay na palasyo ay nanatiling hindi tinatablan ng kanilang mga pag-atake. Biglang lumitaw sa likuran nila ang isang gintong buhok. Kuya na may gintong buhok, bilasan mo at bitawan mo ako, kung hindi ay hindi ka pakakawala ng Violet Night Hall. Agad na sumigaw si Quasi-God Felix. Sa pamamagitan ng pagkulong sa amin, nasaktan mo ang lahat ng paksayon sa likod namin. Mas mabuting pag-isipan mo ito ng 2 beses. Isang batang Quasi-God ang nagbanta. Wala na tayo sa lihim na dimensyon na iyon, nakangiting sabi ni Francis. Ang palasyo ay biglang naging transparent, na nagpapahintulot sa lahat na makita kung ano ang hitsura ng labas ng mundo. Nasaan ito? Paano mo nagawang ligtas na umalis sa lihim na dimensyon na iyon? Ang 5 kulay na palasyo ay muling umalangaw-ngaw sa mga hiyawan at dagandong. Hindi mabilang na mga eksperto ang naghahanap ng kayamanan sa loob ng lihim na sukat na iyon. Paano nila pinahihintulutan si Francis na ligtas na umalis dala ang ganitong uri ng kayamanan? Bukod dito, dumating na sa eksena ang makapangyarihang True Gods at Ancient Gods ng ilang makapangyarihang paksayon. Imposibleng makatakas si Francis. Ito ang Vast Jade Ancient Forest, ang teritoryo ng All-Rune Mountain. Isang tunay na Diyos ng isang pangkat na matatagpuan sa malapit ang nakakilala sa lugar na ito. Walang masamang sabihin sa iyo na may teleportation array na nakatago sa ilalim ng palasyo. Kapag napino ko na ang core, maaari kong i-activate ang array na iyon at umalis kung kailan ko gusto, paliwanag ni Francis, na may ngiti sa kanyang mukha. Damn it! Bilasan mo at bitawan mo kami. Baliw ka, anong balak mong gawin sa amin? Matapos malaman ang dahilan ng kanyang pagtakas, ilang tao ang nawala ng kontrol at agad na nagsimulang salakayin si Francis. Ang mga pag-atake ng ilang dosenang Quasi-Gods at True Gods ay sapat na upang patagin ang teritoryo ng isang 4-star faction, ngunit si Francis ay nanatiling walang malasakit at walang takot. Whoosh! Whoosh! Sa isang pag-iisip, ang lakas ng intent ng 5 kulay na palasyo ay muling nagtipon sa paligid ng kanyang katawan, na humaharang sa lahat ng mga pag-atake. Kung gusto mong umalis, kailangan mong maging alipin ko. Kung hindi, maaari kang manatili sa loob magpakailanman. Matapos ihatid ang mensaheng ito, umalis si Francis. Ang mga taong ito ay inatake lahat si Francis, kaya hindi sila magpapakita ng awa sa kanila ni Francis. Bukod pa rito, hanggat hindi ibibigay ni Francis ang 5 kulay na palasyong ito, hahabulin pa rin siya ng lahat ng malalaking paksayon kahit na palayain niya ang mga taong ito. Kaya, maaari rin niyang panatilihin ang mga ito sa bilangguan.
Kung siya ay hinahabol ng isa sa kanilang mga paksayon sa kanyang paglalakbay, maaari niyang kunin ang isa o dalawa sa kanila at gamitin sila bilang mga hostage. Bilang karagdagan, ang karamihan sa grupong ito ay mga quasi-god na mga henyo na may maliwanag na mga prospect at walang limitasyong potensyal. Kung handa silang maging mga alipin niya, papayag si Francis na kunin sila sa ilalim ng kanyang pakpak. Whoosh! Nagsimulang kumalat ang isang kulay lila gintong ambon sa hangin, at isang batang babae na nakasuot ng berdeng nakasuot ng puting belo ay dahan-daang lumabas mula rito. Nasaan ito? Nagulat si Hana sa kanyang paligid. Bago pumunta si Francis upang tuklasin ang seclusion ground ng Five Elements Godlord, dinala niya si Hana sa kanyang Illusion City Little World. Para sa kadahilanang ito, siya ay walang alam sa kung ano ang nangyari sa labas ng mundo. Kung nalaman ni Hana na hindi na siya hinahangad ng Yellow Dragon Pavilion lang, kundi pati na rin ng maraming 4.5 star, peak 4 star, at kahit 5 star factions ng Gulong Zone, malamang ay magsisisi siya sa pagsunod kay Francis. Ito ang teritoryo ng Allrun Mountain. Maaaring hindi mo alam ang tungkol dito. Sa anumang kaso, mas malapit na tayo sa Ziling Zone ngayon. Walang plano si Francis na partikular na ipaliwanag kay Hana kung ano ang nangyari sa cultivation ground ng Five Elements Godlord. Agad na umalis ang dalawa sa kanilang paglalakbay. Kailangan nating umalis sa Gulong Zone sa lalong madaling panahon. Isang bakas ng kaseryosohan ang lumitaw sa mukha ni Francis. Bagaman nakatakas siya ng ligtas, hindi ito nangangahulugan na siya ay tunay na ligtas. Sa ngayon, hindi pa ganap na kumalat ang katotohanang nakakuha si Francis ng isang hindi kapani-paniwalang kayamanan at ikinulong ang maraming eksperto at kababalaghan. Kaya, magagamit pa rin ni Francis ang teleportation array ng ilang paksayon. Kahit na ito ay naglantad sa kanyang lokasyon, kailangan niyang harapin ito. Gayunpaman, kapag nalaman na ang mga kaganapan sa 5-Star Mountain, higit sa kalahati ng mga paksayon ng Gulong Zone ang ilalagay si Francis sa kanilang listahan ng mga hinahanap. Kapag dumating ang oras na iyon, kailangang maging maingat si Francis na hindi basta-basta ilantad ang kanyang sarili. Unti-unting lumipas ang oras. Gaya ng inaasahan, tumagal lang ng 10 araw bago kumalat ang mga kaganapan sa 5-Star Mountain sa mga kalapit na pangkat ng 4.5 bituin. Makalipas ang 1 buwan, alam ng lahat ng paksayon ng Gulong Zone ang nangyari. Ang Violet Night Hall, isa sa 3-5-star na paksayon ng Gulong Zone, ay partikular na nagalit, na nagutos sa lahat ng paksayon na nasa ilalim ng kontrol nito na ilagay si Francis sa kanilang mga listahan ng hinahanap. Kailangang malaman na ang Quasi-God Felix ay nasa ika-4 na ranggo sa Quasi-God Ranking. Ito ang pinakamalakas na kababalaghan ng Violet Night Hall at ang pag-asa nito sa hinaharap. Ngunit ngayon, ang quasi-god na si Felix ay nakulong ng ilang ganap na walang tao. Siyempre, gusto rin ng Violet Night Hall na arestuhin si Francis dahil sa 5 kulay na palasyo. Sa kayamanan na ito, ang Violet Night Hall ay magiging ganap na may kakayahang makagawa ng higit pang mga henyo ng quasi-god Felix's level. Malapit sa isang baybayin, naghahanda si Francis na gamitin ang teleportation array ng 4.5 star na paksayon ng mapagtontong niyang sinasadya siyang naantala. Tila ganap na kumalat ang utos para sa pag-aresto sa akin, naisip ni Francis sa kanyang sarili. Whoosh! Ginamit ni Francis ang kanyang Metal Lightning Radiance Wings para agad na tumakas. Pagkatapos ng lahat, isang 4.5 bituin ang pinamunuan ng isang sinaunang Diyos. Kapag ang isang sinaunang Diyos ay tumingin sa kanya, siya ay matatapos. Pagkatapos tumakas ng ilang milyong li, tumigil si Francis. Sa ngayon, nalaman na ni Hana kung ano ang nangyayari. Kahit ngayon, medyo nahihirapan siyang paniwalaan na, habang siya ay nasa Illusion City Little World, nagawa ni Francis na lumikha ng napakalaking insidente. Sa ngayon, nasa gilid na tayo ng Gulong Zone. Hindi magtatagal bago tayo makaalis, ngunit ito ang pinakamahalagang panahon, mataimtim na sabi ni Francis. Sa ngayon, hindi na siya makakagamit ng mga teleportation array at kakailanganing manatili sa mga desyerto na lugar. Ang hanay ng teleportasyon ng isang tiyak na pangkat na 4.5 bituin ay biglang lumiwanag. Swish!
Unti-unting lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may maitim na balat na natatakpan ng napakapangit na mga tato. Matapos maipalaganap ang kanyang divine sense, agad siyang nakakalap ng ilang impormasyon. Francis. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay bumulong sa pangalang ito. Gumawa si Francis ng ilang reputasyon para sa kanyang sarili sa Wild Ancient Secret Dimension. Nakipagsanib puwersa siya sa Golden Armed Race, Sky Haze Race, at ilang iba pang paksayon upang salakayin ang pugad ng Phoenix. Ngayong nakagawa na siya ng ganoong gulo, natural na iniimbestigahan ang kanyang pangalan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay ang mismong taong ipinadala sa gulong zone para ibalik ang Ancient God Seal, Ancient God Black Heaven. Kanina pa, hindi niya sinasadyang naramdaman ang Ancient God Seal, na nagpapahintulot sa kanya na kumpirmahin ang direksyon na dapat niyang hanapin. Hindi ko akalain na may mangyayaring ganito sa gulong zone. Dose-dose ng mga henyo na kabilang sa napakaraming malalaking paksayon, na ikinulong ng isang bata. Hindi napigilan ng Ancient God Black Heaven na tumawa. Pagkatapos ay itinala ng Ancient God Black Heaven ang hitsura at ugali ni Francis sa kanyang isipan. Ang kayamanan na nakuha ni Francis ay masyadong mahalaga. Kung ang Ancient God Black Heaven ay bumangga sa kanya, hindi niya iniisip na kunin si Francis at kunin ang kayamanan para sa kanyang sarili. Siyempre, walang ideya ang Ancient God Black Heaven na ang bagay na hinahanap niya ay kay Francis din. 1233. Gumamit si Francis ng teleportation array upang mag-teleport sa ilang hindi kilalang lugar, ngunit nagawa pa ring paliitin ng mga paksayon ang rehiyon, kaya nagsimula silang mahigpit na maghanap sa ilang paksayon malapit sa Stellar Tower. Gayunpaman, ang mga paksayon na ito ay huli nang nakatanggap ng balita, at si Francis ay bihasa sa instant movement, kaya matagal na siyang umalis sa mga lugar na ito. Kaya, ang paghahanap ng kalahating taon ay walang resulta. Nang matuklasan na si Francis ay nasa perimeter ng gulong zone, lahat ng paksayon na naghahanap ng pag-aresto kay Francis ay agad na nagsimulang kumilos. Hinula na ito ni Francis, ngunit wala siyang magagawa kundi subukang umalis sa gulong zone sa lalong madaling panahon. Ang mga eksperto sa totoong Diyos ay nabuhay ng napakatagal, at ang mga sinaunang Diyos ay halos walang kamatayan. Maaaring hanapin nila si Francis sa loob ng ilang daang taon at mabaigo, ngunit ang paghahanap ay magpapatuloy ng walang tigil. Maaaring tumagal ito ng 1,000 taon, 10,000 taon, o mas matagal pa. Pagkalipas ng sapat na oras, ang bilang ng mga taong nagpapatrolya sa hangganan ng gulong zone ay tataas, na ginagawang imposible para kay Francis na umalis kahit na maghintay siya ng 10,000 taon. Samantala, napaka-posibleng matagpuan siya. Bukod pa rito, hindi kayang tumayo ni Francis na magtago sa loob ng 10,000 taon. Ang panahong ginugol niya sa paglilinang hanggang ngayon ay hindi man lang lumampas sa 50 taon. Dahil dito, pinili niyang samantalahin ang panahong ito kung kailan hindi pa dumarating ang karamihan sa mga search team para pabilisin ang kanyang lakad at lisanin ang gulong zone. Hanggat makakaalis si Francis sa gulong zone, mas magiging mahirap ang paghahanap sa kanya. Ang mga paksayo na ito ay maaaring magpatawag ng hangin at tumawag sa mga pag-ulan sa gulong zone, ngunit hindi sila makakagawa ng anumang malalaking alon sa ibang mga zone. Isang lalaki ang naglalakbay mag-isa sa isang walang katapusang nagyayelong bulubundukin. Ang lalaki ay may malamig at malayong mukha, malabong gininto ang buhok na umiihip sa likuran niya sa hangin na parang dumadaloy na liwanag. Tao, upang manggahas na pumasok sa aking teritoryo, hindi mo alam ang buhay mula sa kamatayan. Isang galit na galit ang biglang bumangon mula sa isang malayong bundok ng yelo. Dumadaan lang ako. Wala akong ibang ibig sabihin, malamig na sagot ni Francis. Sa paglalakbay na ito, wala siyang dinaanan kundi mapanganib at ipinagbabawal na mga lugar. Ang mga rehiyong ito ay hindi lamang may masamang kapaligiran ngunit inookupahan din ng malalaking kawan ng mga hayop na yaw. Sasabihin ni Francis ang mga salitang ito sa bawat pagkakataon, ngunit sa bawat pagkakataon, ang mga yaw beast na nakadiscover kay Francis ay aatake sa kanya. Ang oras na ito ay walang pagbubukod. Brer Room. Ang Ice Mountain ay yumanig habang ang ilang mga higanti at nakakagigil na mga figure ay kumikislap.
Sa pagmamasid, si Francis ay nakaharap sa tatlong malalaking ibon, ang kanilang malalaking puting pakpak ay nakaharang sa araw, ngunit ang kanilang mga buntot ay yaong ng mga dragon. Ranggo ng tatlong Yao Gods. Si Francis ay mukhang halos hindi apektado ng mga ibong ito. Nakatagpo pa ni Francis ang rank 4 Yao God sa kanyang paglalakbay. Si Francis ay maaaring makitungo sa isang rank 4 Yao God, ngunit kung ito ay isang rank 4 Yao God at maraming subordinate, kailangan ni Francis na gamitin ang kanyang trump card para makatakas. Naghahanap ng kamatayan. Ayon sa paglilinang ng tao, isa ka lang ordinaryong quasi-god, pero naglakas loob ka pang maliitin kami. Ang mga ibon na may puting pakpak ay agad na nagalit at nagsimulang pumutok sa kanilang mga pakpak, na pinalakas ang kanilang lakas ng layunin. Kaboom! Lumamlam ang langit at lupa, bumagsak ang temperatura, at bumagsak ang makapal na bagyo. Patayin! Hinawakan ni Francis ang Ancient God Seal, pinaandar ang kanyang Sacred Lightning Body, at sinisingil. Boom! Isang casual na laslas mula kay Francis ang nagpakawala ng nakakatakot na kidlat ng 5 kulay. Ang malawak na 5 kulay na ningning na ito ay nagtataglay ng walang hangganang lakas na tila kayang paghiwalayin ang mundong ito ng yelo at nyebe. Ang batang ito ay medyo malakas. Ang tatlong ibon ay sabay-sabay na umatake, pinupuno ang kalangitan ng nagyayelong mga balahibo na tumangay patungo kay Francis. Ang mga nagyayelong balahibo na ito ay parehong matalas at napuno ng enerhiya ng yelo. Ang normal rank 3 True Gods ay maaaring mamatay o masugitan ng husto sa gayong pag-atake. Gayunpaman, itinulak ni Francis ang kanyang sarili sa pag-ataking ito, itinulak ang kanyang Sacred Lightning Body kaya napalibutan siya ng isang layer ng 5 kulay na kidlat habang nakikipagsagupaan siya sa 3 puting pakpak na ibon. Sa tamang sandali, ginamit ni Francis ang kanyang eye bloodline technique sa 3 Yao Gods. Sa isang iglap, ang 3 Yao Gods ay inilagay sa likod na paa. Isa sa kanila ang nasawi habang ang dalawa pa ay malubhang nasugatan at tumakas. Nagpatuloy si Francis sa kanyang paglalakbay. Mula pa noong unang teleportasyon, si Francis ay hindi nagpahinga kahit isang sandali, ni hindi man lang patatagin ang kanyang paglilinang. Para sa kadahilanang ito, paminsan-minsan ay nakikipaglaban si Francis sa isang tunay na labanan upang maasa ang kanyang sarili. Siyempre, hindi sinasadya ni Francis na pahabain ang isang labanan. Tutal, hinahabol siya. Para sa natitirang bahagi ng paglalakbay na ito, wala na akong detalyadong mapa, sabi ni Francis na may walang pakialam na ekspresyon. Pagkaraan ng ilang oras, tuluyang umalis si Francis sa malamig at nagyayelong lupain na iyon. Ginugugol na ngayon ni Francis ang bawat sandali sa pagmamasid sa kanyang malayong kapaligiran. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, sa wakas ay natuklasan ni Francis ang isang grupo ng 4. Ang pinakamalakas sa 4 na ito ay isang rank 3 True God habang ang natitirang 3 kabataan ay mga quasi-gods lang. Senior fan, sino lang itong Francis? Paano niya nagawang gumawa ng ganoong gulo? Sinaktan pa niya ang Violet Nighthawk. Tanong ng isang kabataang may berdeng spiral tattoo sa noo. Naghahatid lang kami ng isang bagay. Wala na kaming dapat alalahanin pa, agad na sagot ng kalbong matanda na nangunguna sa kanila. Gayunpaman, si Francis ay isang taong gumawa ng buong gulong zone na lindol habang hindi kabilang sa anumang paksayon. Si Elder Fan ay likas na interesado rin sa kanya. Sa sandaling ito, napansin ni Elder Fan ang kakaibang aktibidad mula sa kanyang interspatial dimension. Ito ang ipinadala ni Elder Fan ang kanyang divine sense sa interspatial dimension. Sa loob ay may 3 instrumentong pilak na hugis parisukat. Ang bawat instrumento ay may isang pilak na kristal na perlas na nakapaloob dito. Sa sandaling ito, ang mga perlas na ito ay kumikislap, ang dala sa pagitan ng mga pagkurap ay lalong yumiikli. Ito ang mga instrumento sa paghahanap na ibinigay sa akin ng aking mga nakatataas. Kung ang isang instrumento sa paghahanap ay nagsimulang kumurap, nangangahulugan ito na ang target ay nasa loob ng isang tiyak na saklaw. Nanlamig ang mukha ni Elder Fan sa gulat. Natural na alam niya na ang 3 instrumento sa paghahanap na ito ay partikular na ginawa para hanapin si Francis. Whoosh! Huminga ng malalim si Elder Fan habang nakatuon siya sa malayong abot tanaw.
Nakita niya ang tila napakaamo at matalinong binata na dahan-daang lumalapit sa kanila. Siya ay tila nasa pinakamataas na yugto lamang ng Mystic Light Realm. Senior, nais kong makipagpalitan ng impormasyon sa mapa sa iyo, sabi ng kabataang ito na may mainit at magiliw na ngiti. Ang taong ito ang nag-iisang clone na hindi kailanman ipinakita ni Francis Fernan. Sa gulong zone, kahit na ang mga bata ay alam na ang mukha ni Francis sa ngayon, kaya para sa mga okus yung tulad nito, palaging ipapakita ni Francis si Fernan. Sa kasamaang palad, si Fernan ay hindi masyadong malakas. Kung hindi, maaari lang siyang magtago kasama si Fernan at ipagamit sa kanya ang mga teleportation array na kabilang sa ilang mas maliliit na paksayon. Ano bang kailangan mong ipalit sa mapa natin? Nakita ng isang kabataan ang mahinang anyo ni Fernan at agad na napangiti. Ano kaya ang isang peak na Mystic Light Realm Stage Cultivator na maaaring ipalit sa mapa ni Elder Fan? Itikom mo ang iyong bibig. Biglang umungal si Elder Fan, na iniwang tulala ang kabataan. Young brother, ito ang unang pagkakataon mo dito. Kung kailangan mo ng impormasyon ng mapa sa kalapit na lugar, maaari mo itong ipagpalit sa mapa na mayroon ka sa kasalukuyan. May kahina-hinalang sinimulan ni Elder Fan na suriin si Fernan. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagkaroon ng spatial ripple, at maraming malalakas na figure ang bumaba sa field. Whoosh! 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 Agad na pinalibutan ni Francis, Winford, at ang Black Destruction Serpent Dragon si Elder Fan at ang kanyang tatlong kabataang kinasuhan. Ibigay ang mapa at sabihin sa akin kung paano mo nalaman na ako iyon. Malamig na tumahol si Francis. Sa paglalakbay na ito, may ilang beses kung saan ang panandaliang kawalang ingat sa bahagi ni Francis ay halos humantong sa isang matinding pagkakamali. Para sa kadahilanang ito, si Francis ay naging maingat na ngayon, hindi pinahihintulutan ang kanyang sarili na mag-iwan ng kahit isang palatandaan. Ngayon lang, pinagsabihan ng Elder na ito ang isang tao sa kanyang sariling lahi, na nagpapakita na medyo kinakabahan siya kay Fernan. Pagkatapos, sinimulan ng Elder na suriin si Fernan na may malalim na tingin na parang malinaw na nag-iisip tungkol sa isang bagay. Elder Fan, ano ang nangyayari? Agad na nataranta ang tatlong quasi-gods. Ang tatlong karagdagang mga tao na ito na lumitaw sa harap nila ay mukhang walang malakas na cultivations, ngunit ang kanilang mga aura ay hindi kapani-pani walang nakakatakot. Magandang Ginoo, patawarin mo kami. Masisiguro namin na hindi namin inihayag ang iyong lokasyon. Agad namang nagmakaawa si Elder Fan. Marami siyang narinig na chismis tungkol kay Francis, kaya alam niyang siya lang ang hindi makakapareha ni Francis. Ibigay mo. Malamig at naiinip na utos ni Francis. Oo. Kaagad na ibinigay ni Elder Fan kay Francis ang impormasyon ng mapapati na rin ang tatlong instrumento sa paghahanap. Buzz. Bees. Habang ang tatlong instrumento sa paghahanap ay lumutang hanggang kay Francis, nagsimula silang kumurap ng napakabilis na tila sila ay laging naka-on. Nang kunin ni Francis ang mga instrumento sa paghahanap at ipinadala ang kanyang divine sense sa kanila, alam niya ang dahilan. Ginaya ng tatlong instrumento sa paghahanap na ito ang enerhiya ng kaluluwa ni Francis. Hanggat lumitaw ang kanyang kaluluwa sa malapit, magpapatunog sila ng alarma. Sa antas ng tunay na Diyos, madaling baguhin ng isang tao ang kanilang mukha, ngunit imposibleng baguhin ang enerhiya ng kaluluwa. Boom! Bang! Pinaghiwa-hiwalay ni Francis ang tatlong instrumento sa paghahanap. Pagkatapos kunin ang impormasyon ng mapa, umalis si Francis. Senior Fan, si Francis ba iyon? Tanong ng isang batang babae na nanlalaki ang mga mata, naglakas loob lamang na itanong ito pagkatapos umalis ni Francis. Pinapaalis niya tayo. Sabi ng isa pang binata na patuloy pa rin sa pagpintig ng kanyang puso sa takot. Ang mga instrumento sa paghahanap ay hindi may hahatid at ang kanyang kinaroroonan ay malalantad sa alinmang paraan, kaya nagpasya siya na walang silbi na patayin tayo. Paliwanag ni Elder Fan. Matapos makuha ang impormasyon sa mapa, agad na umalis si Francis. Guru, ang ganitong uri ng instrumento sa paghahanap ay ginawa ng sibilisasyon ng Heaven's Legacy Race, at ang proseso para sa paggamit nito ay medyo komplikado.
Hindi pa ito nakakalat, ngunit kapag ito ay ganap na naipamahagi, hanggat nasa gulong zone ka pa, makikita ka kahit saan ka magtago. Nag-message ang Black Destruction Serpent Dragon. Umaasa ito na makakaalis si Francis sa gulong zone sa lalong madaling panahon. Natural na alam ng Black Destruction Serpent Dragon ang ganitong uri ng kakaibang instrumento sa paghahanap. Kahit na ang isa ay nagtatago sa ibang dimensyon, kakailanganin lamang ng instrumento sa paghahanap na makarating sa loob ng isang tiyak na distansya upang matuklasan ang isang tao. Kahit na ang isa ay nasa ibang dimensyon, ang isa ay umiiral pa rin sa mas malawak na spatial na balangkas ng Ancient Desolate Realm of Gods. Kasama rito ang Spacetime Robe Dimension at ang Ancient Dream Realm. Alam ko, sabi ni Francis, lumubog ang kanyang ekspresyon. Ang grupong iyon ng apat ay mula sa isang kalapit na pangkat ng lahi. Ang mga pinakamataas na pangkat ng apat na bituin na humahabol sa kanya pati na rin ang Violet Night Hall ay malamang na mayroong isang malaking bilang ng mga naturang instrumento sa paghahanap. Kapag ganap na naipamahagi ang mga instrumento sa paghahanap na ito, madarama nila siya kahit na nagtago si Francis sa Spacetime Robe o sa Ancient Dream Realm. Buti na lang, kaunti na lang ang natitira kong paraan. Kinalma ni Francis ang kanyang sarili. Matapos makuha ang bagong impormasyon sa mapa, kinumpirma ni Francis ang kanyang ruta. Swish! Isinuot niya ang spacetime robe at nagsimulang gumamit ng instant movement para maglakbay sa mga mapanganib na lugar na walang tao. 12:34. Nang malaman ni Francis ang tungkol sa mga instrumento sa paghahanap, mas lalong hindi gustong mag-aksaya ng oras si Francis. Kinuha niya ang spacetime robe para i-boost ang kanyang space intent at pataasin ang distansya na maaaring ilakbay ng kanyang instant movement. Pagkatapos gumamit ng instant movement ng 10 beses o higit pa, huminto si Francis. Swish! Inilabas ni Francis si Hannah mula sa Illusion City Little World. Si Hannah ay napakatalino na nag-activate ng kanyang Eye of Life para tulungan si Francis sa pagbawi ng kanyang enerhiya. Sa maikling pahinga na ito, nag-cultivate si Francis upang madagdagan ang kanyang lakas. Si Francis ay may maraming aspeto na maaari niyang linangin, ngunit kasalukuyan niyang itinutuon ang kanyang mga pagsisikap sa space intent. Matagal na ang nakalipas, naabot ni Francis ang pinakamataas na level 2 sa space intent. Kapag nakapasok na siya sa level 3, ang instant movement ni Francis ay makakapaglakbay ng mas malayo. Bilang karagdagan, sa pamamagitan ng pagsusuot ng spacetime robe, mas madaling mauunawaan ni Francis ang space intent. Nang matapos siyang gumaling at bumalik sa kanyang pinakamataas na kalagayan, muling umalis si Francis, isang proseso na magpapatuloy na mauulit. Mabilis na lumipas ang 3 buwang tulad nito, at maayos na naabot ni Francis ang level 3 sa space intent. Gamit ang buff mula sa spacetime robe, ang kanyang space intent ay nasa level 4. Papalapit ng papalapit si Francis sa susunod na zone. Isang araw, may napansin si Francis at agad niyang ginamit ang kanyang Eye of Heaven. Ang Eye of Heaven ay maaaring maglakbay sa napakalayo na distansya at mayroon ding napakahabang hanay ng paningin, ilang beses na kay Francis. Tulad ng inaasahan, natuklasan na ako, bulong ni Francis sa gulat. Malinaw na may hawak na instrumento sa paghahanap ang pinuno ng grupo. Nahulaan na nila na gusto kong umalis sa gulong zone, kaya dinami nila ang bilang ng mga lalaki sa lugar na ito. Ang mga tumutugis kay Francis ay natural na hindi tanga. Walang paraan na hindi nila alam kung ano ang gustong gawin ni Francis. Ngunit kahit na alam ni Francis ang mga panganib, kinailangan niyang maningil. Sa pamamagitan lamang ng pagsingil ay magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Mabilis na tumakas si Francis gamit ang instant movement. Paminsan-minsan, ginagamit niya ang Eye of Heaven para pagmasdan ang kanyang paligid. Ngunit ang mga instrumento sa paghahanap ay hindi pa ganap na naipapamahagi, at ang mga ordinaryong True Gods ay hindi makakasabay sa akin. Hindi natarante si Francis habang patuloy siyang tumakas. Ang kanyang space intent ay nasa level 3, at kasama ang spacetime robe, ito ay nasa level 4. Ang paggamit ng instant movement na may level 4 space intent ay maaaring masakop ang isang malawak na distansya na mag-iiwan sa karamihan sa rank 5 True Gods na kumakain ng alikabok.
Gayunpaman, ngayong natuklasan si Francis, isang sinaunang Diyos ang malapit nang mapunta sa kanyang buntot. Ang teleportation array ng isang Peak 4 star faction sa gilid ng gulong zone ay biglang lumiwanag. Swish! 3 figure ang lumitaw sa loob nito. Gusto ng batang iyon na umalis sa gulong zone. Ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na ang katawan ay kumikinang sa isang violet luster. Huwag kang tumawa. Kapag umalis ang batang iyon sa gulong zone, mas magiging mahirap na hulihin siya. Seryosong sabi ng isang babaeng kulay ube ang balat. Kailangan natin siyang mahuli bago siya umalis sa gulong zone. Mabangis na sabi ng matanda sa gitna na namumuno sa grupong ito, ang kanyang mga mata ay malamig at masama. Oo, sinaunang God Knight Dragon. Nakita ng dalawa na seryoso ang Ancient God Knight Dragon at agad na tumango ang kanilang mga ulo. Ang Ancient God Knight Dragon ay ang rank 7 Ancient God ng Violet Night Hall. Siya ay ipinadala sa gilid ng gulong zone upang hulihin si Francis. Siyempre, ang Violet Night Hall ay isang 5 star na paksayon na may malalim na reserba. Hindi ito nagpadala ng isang grupo lamang, at 3 sa mga grupong ito ay may sinaunang Diyos. 3 sinaunang Diyos ay wala sa Violet Night Hall, ngunit ang kanilang target ay isang quasi-God Junior lamang. Dahil dito, ang hanay ng mga puwersang ito ay napakalaki na. Napakaraming instrumento sa paghahanap ang dinala namin na, kahit na magtago ang batang iyon sa ilalim ng lupa, magagawa pa rin namin siyang kaladkarin palabas. Humalaklak ang medyo may edad na lalaki. Maliban sa God Realm Sacred Lands, ang mga 5 star na paksayon ang mga hegemon ng kanilang mga zone. Halos lahat ng mga ito ay umiral ng hindi bababa sa 100 milyong taon. Ang kanilang mga kakayahan at mapagkukunan ay hindi kailanman maaaring maliitin. Halimbawa, ang isang ordinaryong paksayon ay mahihirapang gumawa ng kahit isa sa mga instrumento sa paghahanap na ito. Samantala, ang Ancient God Black Heaven ay patuloy na naglalakbay kasama ang mga teleportation array. Kamakailan, ang tool sa kanyang kamay ay nagsimulang mag-react sa Ancient God Seal ng mas madalas. Haha, munting hamak, parang hindi mo alam na nalalapit na ang araw ng iyong kamatayan. Ang sinaunang Diyos Black Heaven ay hindi napigilan ang malupit na tumawa. Sa kanyang paglalakbay, narinig ng Ancient God Black Heaven ang ilang karagdagang impormasyon tungkol kay Francis. To think na malapit sa target ko ang taong ito. Baka maalagan ko rin siya. Ang mga labi ng Ancient God Black Heaven ay lumulubog sa isang mahinang ngiti. Sa lahat ng oras, ang tumatakas na si Francis ay walang ideya na ang Violet Night Hall ay nagpakilos ng napakalaking puwersa laban sa kanya, o ang isa pang eksperto sa sinaunang Diyos ay humahabol sa kanya sa loob ng ilang taon. Ang pinakamalakas na tao sa kalapit na pangkat na 4 na bituin ay isang ranggo ng ika-4 na tunay na Diyos. Maingat na sinisiyasat ni Francis ang mapa sa kanyang isipan. Ang kalapit na pangkat na 4 na bituin ay hindi gaanong naiiba sa mga nasa Sky Feather Island. Swish! Sa pagkakataong ito, bahagyang binago ni Francis ang kanyang trajectory at tumungo sa 4-star faction na iyon. Nalantad kasi ang trail niya kaya hindi na kailangan pang magtago. Ang sinaunang Iron Tower na ito ay pinamamahalaan ng ilang dosenang eksperto, na ang isa sa kanila ay isang rank 3 True God. Biglang lumitaw ang isang matinding spatial ripple sa di kalayuan. Swish! Isang figure ang lumipad mula rito. Iyan ay instant movement. Ang isang gwardya ay natakot sa kanyang talino sa pamamagitan ng pamamaraan ni Francis, ang pagkamangha at paggalang na likas na nadama niya ay naging dahilan upang hindi niya pinapansin ang hitsura ni Francis. Francis! Si Francis! Hindi ba't iyon ang lalaking hinahanap ng iba't ibang paksayo ng gulong zone? Ang mga eksperto sa paligid ng teleportation array ay agad na nabulabog sa Saturday, at ang rank 3 True God ay lumipad ng diretso sa himpapawid. Mahigpit nilang sinisiyasat ang lahat ng gumamit ng teleportation array. Walang sino man ang umaasa na si Francis ay buong tapang na ihayag ang kanyang sarili sa harap mismo ng kanilang sarili. Sa ibang lugar, sa isang pagsabog ng enerhiya, isang rank 4 True God ang lumipad palabas mula sa isang itim na bakal na palasyo. Swoosh! Swoosh! Ang rank 3 True God at ang rank 4 True God ay nagpakita kay Francis at maingat na tinitigan siya.
Si Francis ay isang quasi-god lamang, ngunit ang kanyang paglusong ay naglagay ng walang kapantay na pressure sa 4-star faction na ito. Kahit ang rank 4 True God ay hindi nang ahas na maging pabaya sa harap ni Francis. Ang mga pinaghahanap na abiso na ipinamahagi sa buong gulong zone ay natural na nagpapaliwanag sa lakas ni Francis pati na rin sa kanyang mga katulong. Gusto kong gamitin ang teleportation array. Si Francis ay walang pakialam na tumingin sa ibaba. Sinagot siya ng katahimikan. Ang mga salita ni Francis ay tila halos walang katotohanan sa kanila. Ay antala siya, mensahe ng rank 4 True God sa iba pang True Gods ng kanyang paksayon. Biglang gumalaw si Francis. Whoosh! 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 Lumitaw ang spatial blur sa paligid niya, at sa susunod na sandali, nalampasan ni Francis ang lahat at lumitaw sa teleportation array sa loob ng Iron Tower. Hiss! Lahat ay naniga sa kanilang mga kinatatayuan, takot na umuusbong sa kanilang mga puso. Ang nag-iisang quasi-god ay casual na dumaan sa kanilang lahat upang maabot ang teleportation array. Hindi man lang nila nakita kung paano ito nagawa ni Francis, lalong hindi siya napigilan. I activate ang array o kung hindi papatayin ko ang lahat dito. Utos ng malamig na boses ni Francis. Sa pagkakataong ito, ang mga tao ng buong 4 na bituin na paksayon na ito ay nadama na walang magawa, ang kanilang mga katawan ay nanlalamig. Ang isang quasi-god ay matapang na nagbanta na patayin silang lahat, ngunit walang sino man ang nag-alinlangan sa kanyang kakayahang gawin ito. Kung paalisin ka namin, papatayin pa rin kami. Walang magawa ang rank 4 True God. Kung paalisin nila si Francis, hindi lang sila pababayaan ng Violet Nighthall, kahit na ang pangkat na 4.5 bituin na namumuno sa kanila ay hindi. Pagkatapos ay mamatay. Agad na pinaandar ni Francis ang kanyang Sacred Lightning Body at nagpaputok ng napakalaking palad ng 5 kulay na kidlat. Boom! Bang! Bumagsak! Ang napakalaking bundok ng kidlat na ito ay tumama at pumatay ng hindi kakaunting bilang ng mga tao. Strike! Napaungol ang ranggo ng 4 na tunay na Diyos. Ang mga tunay na Diyos na naruroon ay agad na kinasuhan si Francis. Swish! Gamit ang isang alon ng kanyang silver robe, tinawag ni Francis ang lahat ng iba pa niyang katulong. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nag-activate lamang ng manipis nitong Destruction Dragon na bloodline upang ganap na sugpuin ang bloodline ng lahat ng mga eksperto na naruroon. Ito talaga ang bloodline ng Destruction Dragon Race. Pero paano? Iyan ang bloodline ng isa sa nangungunang 10 sinaunang lahi. Ang mga eksperto sa tunay na Diyos na naghahanda na pigilan si Francis ay labis na natakot kaya nanlambot ang kanilang mga tuhod. Pagkatapos ng lahat, ang mga ito ay halos rank 1 at rank 2 True Gods lang. Paano lalabanan ng mga tao sa kanilang cultivation ang isang tao sa rank 3 na may bloodline ng Destruction Dragon Race? Ang tanging nakatiis nito ay ang ranggo ng 4 na tunay na Diyos. Talagang tama ang impormasyon. Si Francis ay maraming makapangyarihang katulong. Kaya niyang labanan ang isang rank 5 True God. Napabuntong hininga ang rank 4 True God sa gulat. Sa oras na ito, inactivate ni Francis ang kanyang Golden Eye at gumamit ng Illusion Eye Bloodline Technique sa isang random na tao. Pumalakpak! Pumalakpak! Ang demigod na ito ay walang pagtutol sa pamamaraan ng ilusyon ni Francis at tulala siyang naglakad patungo kay Francis. Na-activate ang array, at umalis ang grupo ni Francis. Pagkatapos umalis sa lugar na iyon, nakahanap si Francis ng isa pang 4-star faction at pinamunuan ang kanilang teleportation array para sa kanyang sariling paggamit. Ilang beses gagamit si Francis ng instant movement bago maghanap ng 4-star faction para magamit niya ang teleportation array nito. Makalipas ang ilang araw, dumating si Francis sa hangganan ng gulong zone. Bilisan mo at i-activate ang teleportation array. Tumayo si Francis sa hanay at gumamit ng Illusion Eye Bloodline Technique para kontrolin ang isang tao. Ang mga tao sa paligid ay nakatayo lamang at nanunood, hindi nangangahas na salakayin si Francis o ang kanyang mga kaalyado. Kapag ginamit ko na ang teleportation array na ito, tuluyan na akong aalis sa gulong zone. Mahinang ungol ni Francis. Sa sandaling ito, ang mga violet na ulap ay lumabas mula sa malayong abot tanaw, na naghagis ng madilim na kulay lila na liwanag sa kalangitan.
Ang mundo ay tila nahuhulog sa isang gabing kulay violet. Dumating na ang isang sinaunang Diyos. Nanlaki ang mga mata ni Francis sa gulat. Kusang loob niyang inilantad ang kanyang lokasyon para gamitin ang teleportation arrays ng 4-star factions at pabilisin ang kanyang paglalakbay, ngunit binilisan din niya ang pagdating ng isang eksperto sa Ancient God. Buzz. Swish. Nakumpleto ng array sa ilalim ni Francis ang outline nito, at isang kulay pilak na spatial na ilaw ang bomb alert sa grupo ni Francis. Bilisan mo at pigilan mo siya. Ang mga bagong dating ay isang sinaunang Diyos at ang kanyang koponan mula sa Violet Night Hall. Hindi rin nila inaasahan na ilantad ni Francis ang kanyang pagkakakilanlan at commandeer teleportation arrays. Sa sandaling ito, lumiwanag ang isang teleportation array malapit kay Francis. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang malalim na space intent, naramdaman ni Francis na malapit nang dumating ang isa pang sinaunang Diyos. Bilisan mo at pigilan siya. Basagin ang hanay ng teleportasyon. Nakita ng mga miyembro ng 4-star faction na ang isang Ancient God of Violet Night Hall ay dumating at agad na inihagis ang kanilang mga sarili sa hanay, hindi na inaalagaan ang kanilang buhay. Gayunpaman, ang kanilang mga pag-atake ay sadyang walang kakayahang makalusot sa mga depensa ng grupo ni Francis. Swish! Ang grupo ni Francis ay nawala mula sa hanay ng teleportation. Sa sandaling lumitaw sila sa kabilang dulo ng array, agad na ginamit ni Francis ang magkabilang kamao para pulbasan ang mga kalapit na teleportation array. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.